master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 81 hanggang 70. Ang dakilang security guard. Like ka naman dyan, master. Maraming salamat. Kabanata 81. Ang desisyon ni Yusuf Zoc. Sa amo mo ba ang kotseng ito? Umalis sina Miles O'Brien at Yusuf Zoc sa bahay ng pamilya Ruiz, at habang nakaupo siya sa kotse, tiningnan niya si Yusuf nang may mukha na puno ng kuryosidad dahil ang Yusuf na ito ay masyadong mahiwaga at misteryoso. Kung talagang nakuha mismo ni Yusuf ang mga piraso ng jade na iyon sa Shanghai, hindi ito pinaniwalaan ni Miles O'Brien dahil walang sino man ang kikita ng mahigit 40 milyon sa pamamagitan lamang ng pagbisita sa isang lumang pamilihan ng mga bagay ng isang beses. Tama, may dalawang transfer check na si Yusuf sa bulsa niya, ang isa ay kay Bryce Harper, at ang isa naman ay kay Boss Leo. Parehong nagtitinda ng mga antigo ang parehong amo, kaya mayaman sila, na may mga ari-arian na tiyak na mahigit 100 milyon. Madalas din silang nakikibahagi sa pangangalakal ng mga antigo, kaya natural lamang na mayroon silang mga tseke. Kinuha ni Yusuf ang mga tseke mula sa dalawang lalaki at kakailanganin na lang niyang pumunta sa construction bank para ilipat ang pondo sa loob ng 10 araw. Oo, hindi naman masama, di ba? A8. Tumango si Yusuf. Driver ka lang ba talaga? Hindi ako naniniwala. Umiling si Miles O'Brien. Kumita si Yusuf ng mahigit 40 milyon sa loob lamang ng ilang minuto, sino ba ang magkakaroon ng ganito kagaling na driver? Oo, part-time bodyguard din, pero Luis, nakahanap ka na ba ng trabaho? Biglang tanong pabalik ni Yusuf. Plano kong tulungan si Tio Bryce sa kabisera. Inalok niya ako ng magandang presyo, nakangiting sabi ni Miles O'Brien. Magkano ang presyo? Magkano ang buwanang sweldo? Tanong ni Yusuf na may kuryosidad. Kung ang batayang sweldo ay 30,000, kasama ang ilang mga bonus o komisyon, ang buwanang sweldo ay maaaring umabot sa 60,000, mga 6 hanggang 700,000 sa isang taon. Tapat na sagot ni Miles O'Brien. 6 hanggang 700,000, hindi maliit na halaga iyan, pero huwag mong gawin. Biglang umiling si Yusuf, na para bang sinasabihan si Miles O'Brien na huwag magtrabaho. Anong ibig mong sabihin? Nakangiting tumingin si Miles O'Brien kay Yusuf, susuportahan mo ba ako? Kaya ko naman, pero ang ibig kong sabihin ay, magtrabaho ka para sa akin. Pinaikit ni Yusuf ang kanyang mga mata, plano ko ring magbukas ng tindahan ng antigo o alahas, paano kung sumali ka bilang isang technical partner? Magbukas ng tindahan ng antigo o alahas. Natigilan sandali si Miles O'Brien, pero pinag-isipan niya ito at sinabing, posible naman yan, pero gaano karami ang ipon mo? Kung wala pang 100 milyon, ipinapayo ko sa iyo na itigil mo na ang ideya. Mukhang simple lang ang negosyong ito, pero sa totoo lang, malaki ang puhunan at may kaakibat na malaking panganib. Isang pagkakamali mo lang, baka tumalon ka sa isang gusali. Isa pa, ang iba't ibang manloloko sa industriyang ito ay may napakaraming hindi inaasahang paraan para lokohin ka, marami na ang naloko at naging pulubi. Hindi ba't iyan ang dahilan ng iyong pagpunta rito? Ako na lang ang bahala sa investment at pamimili, at hindi ko nahaharapin ang iba. Hindi nagbibiro si Yusuf, ito ay isang ideya para kumita ng pera na bigla niyang naisip pagkatapos niyang umalis sa tindahan ni Bryce Harper. Dahil sa kanyang telekinetic divine skills, malamang hindi lang naman basta pagkilala kay Jade ang kailangan, di ba? Nakikita niya ang sinaunang aura sa Jade, kaya para sa porselana, mga pinta, mga kagamitang bronze, at iba pang sinaunang bagay, natutukoy rin niya ang lahat ng mga ito. Kalaunan, maaari na siyang maghanap ng mga kayamanan sa buong mundo, ibalik ang mga ito sa tindahan, at direktang ibenta, para masiguro ang isang pamumuhunan na walang pagkalugi. Bukod dito, si Miles O'Brien ay isang eksperto. Hindi lang siya mahusay sa pagtatasa ng jade, alam din niya ang lahat ng antigo.
Ang babaeng ito ay may hindi maikakailang talento, at siya rin ay tuso, maalalahanin, at mabilis umangkop, kaya't sa piling niya at sa kanilang kolaborasyon, tiyak nakikita sila ng malaki. At kailangan niyang kumita ng malaki. Dati, hindi siya nang ahas mag-isip ng ganoon, kontento na sa katamtamang kayamanan. Pero ngayon, dahil sa kanyang mga espesyal na kakayahan, kung hindi siya makakagawa ng isang bagay na kahanga-hanga, madarama niya na hindi niya naabot ang sarili niyang mga inaasahan. Gayun din, kailangan niya ng pera, malaking halaga, isang halagang higit pa sa napakayamang pamilya Nash. Pinangarap niya ang isang araw kung kailan, gamit ang sunod-sunod na kariton ng pera, maaari niyang durugan at lunurin ang pamilya Nash. At ngayon, nakahanap na siya ng shortcut, magsisimula na siya ng sarili niyang negosyo. Si Miles O'Brien ang pinakamahusay na katulong para dito. Kahit one-night stand lang ang relasyon nila at wala pa silang kinumpirma tungkol sa pagiging mag-boyfriend at girlfriend, hindi naman masama ang babaeng ito, siya ay disente, kaya nagtiwala siya sa kanya. Talagang ginagawa. Magkano na ang ipon mo ngayon? Siyempre, wala akong ibig sabihin dyan, biglang tanong ni Miles O'Brien. Mayroon akong 300. Hindi. Mahigit 400 milyon noon, kaya sa kabuuan, mahigit 40 milyon lang iyan, hindi pa ba sapat? Tanong ni Yusuf Zoc bilang tugon. Kulang pa, umiling si Miles O'Brien, kung wala kang cash flow na 100 milyon, hindi ko ipapayon na gawin iyon. Kahit kung kaya mo pa ngayon, maliit na bagay lang sana iyon. Isa pa, hindi ka pamilyar sa bilog na ito, kaya mas mabuting kilalanin mo muna ito. Huwag kang kumilos ng walang pakialam. Nako, kung tungkol sa pera, mag-iisip ako ng paraan. Sapat na ang pamilyar ka sa bilog. Talagang gagawin ko ito. Nakapagdesisyon na si Yusuf Zoc. Panahon iyon ng kapayapaan, maraming mayayaman, at maraming collector, kaya ang larangang ito ay lubos na kumikita. Kung ganoon, hindi ka na nagmamaneho. Nakangiting tanong ni Miles O'Brien. Kailangan ko pa ring ipagpatuloy ang pagmamaneho. May nangako na ako sa isang tao at hindi tamang sumuko, umiling si Yusuf Zoc at sinabing. Tumanggo si Miles O'Brien. Sa katunayan, pagpasok pa lang niya sa kotse, naamoy na niya ang bango ng pabango, at medyo pambabae rin ang mga unan sa upuan, kaya sa isang tingin ay halata na pag-aari ng isang babae ang kotse, at hindi naman siya matanda. Nahalata niya ito sa amoy pa lang ng pabango. Pero matalino siyang hindi nagtanong ng sobra. Magiging awkward kung magtatanong ka ng sobra. Nandito na tayo, hihintayin mo ba ako sa kotse? O sumama ka sa akin? Pinarada ni Yusuf Zoc ang kotse sa harap ng isang China Construction Bank. Ililipat niya sana ang mga tseke sa kanyang bank account dahil kapag nasa account na niya ang pera ay saka lang talaga ito magiging kanya. Hihintayin kita, nakangiting sabi ni Miles O'Brien. Sige. Lumabas si Yusuf Zoc ng kotse at nagmadaling pumunta sa pasilyo ng bangko. Kuwait. Pagkalipas ng halos 40 minuto, alas 4:30 na ng hapon nang lumabas ng bangko si Yusuf Zoc. Tara na, ililibre kita ng piging. Ano ang gusto mong kainin? Tuwang-tuwa si Yusuf Zoc, naging multimilyonaryo siya sa isang araw lang, isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap. Lumang pansit na may soybean paste mula sa Beijing. Ilang taon na ang nakalilipas, nang dumating ako sa kabisera, isinama kami ni Tio Bryce para kumain ng tunay na Old Beijing noodles, at napakasarap ng mga ito. Sa di malamang dahilan, nitong mga nakaraang taon ay gusto ko itong matikman muli. Sinubukan ko na rin itong gawin mismo, pero iba na talaga ang lahat. Paggunita ni Miles O'Brien. Sabihin mo sa akin ang address, tumanggo si Yusuf Zoc. Hindi talaga siya nakatikim ng tunay na Beijing noodles. Maraming beses na siyang kumain ng Shaanxi knife cut noodles pero hindi niya alam kung tunay ang mga ito. Naaalala ko lang na malapit pala ito sa Chongwenman, hindi ko na matandaan ang mga detalye. Umiling si Miles O'Brien. Sige, may itatanong ako. Nagmaneho si Yusuf Zoc patungo sa silangang gate ng Temple of Heaven habang tinatawag si Samuel Ross. At alam talaga ni Samuel Ross ang address ng Old Beijing Noodles malapit sa Chongwenman. Mahigit isang dekada na siyang nakikihalubilo sa kabisera, at malamang ay may alam siyang mga lugar na kahit ang mga lokal sa Beijing ay hindi alam. Pagkalipas ng halos isang oras,
Alas 5:30 ng hapon, si Yusuf Zoc, hawak ang kamay ni Miles O'Brien, ay sa wakas ay nakarating sa Old Beijing Soybean Paste Noodle Restaurant sa Chongwenwan Front Street. Hindi sila maaaring magmaneho papasok sa lugar, kaya kinailangan nilang magpark sa pasukan ng kalye. Siyempre, hindi nag-atubiling hawakan ni Yusuf Zoc ang kamay ni Miles O'Brien. Nagkasama na sila sa iisang kama, kaya hindi naman ganoon kahirap ang magkahawak kamay. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yusuf Zoc ay habang magkahawak kamay silang naglalakad, mabilis ang tibok ng puso ni Miles O'Brien sa buong biyahe. Nang mabilis silang makadaan sa karamihan, ramdam ang init ng isa't isa itong mahiwagang karanasan. Pakiramdam niya ay lumilipad siya, at gayon din ang puso niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 82, nag-aalok sa iyo ng lasap ng kayamanan at karangalan. Sa totoo lang, nang dumating si Luis Garrett sa kabisera, nangailangan ito ng matinding lakas ng loob, hindi niya alam kung tama o mali ang pagdating dito, at puno siya ng maraming pag-aalinlangan. Itigil o ipagpapatuloy, may kinabukasan pa ba? Isa siyang babaeng medyo makatwiran, at kailangan niyang mag-isip ng higit pa kaysa kay Yusuf Zoc, lalo na't hindi niya talaga ito maintindihan. Nalilito at mapusok, nauwi sila sa pagtulog matapos maantig ng emosyon, bagamat talagang gusto niya ang lalaking nasa harap niya na nagngangalang Yusuf Zoc, hindi pa iyon tunay na pag-ibig. Gusto niyang subukang maging mas malapit sa isa't isa, ngunit natatakot din siyang gawin iyon, dahil natatakot siyang magsisi sa huli dahil sa iba't ibang dahilan kung sakaling sa huli, hindi sila magkatugma. At kung sakaling hiwalayan na niya si Yusuf Zoc ngayon, walang ang mag-iiwan iyon ng pinakamagandang alaala sa buhay niya. Pero, ayaw niyang masira ang usapan, kaya naguguluhan siya. Ang mga babae ay mga nilalang na may masalimuot na emosyon at sentimentalismo. Nang sandaling hinawakan niya ang kamay niya, nang sandaling naglakad sila sa gitna ng karamihan, parang mahiwaga ang pakiramdam niya, isang kagalakang nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Siya ay umibig na noon at lihim na nagkimkim ng damdamin para sa isang lalaking kaklase noong kanyang kabataan. Gaya ng alam ng lahat, kapag ang isang tao ay may lihim na paghanga at napalapit sa kanya, bumibilis ang tibok ng puso. Ang mga lihim na pagnanasa ng kabataan ay isang karanasang pinagdadaanan ng lahat, ang pinakamahiwagang panahon ng buhay. Siyempre, ang panahong iyon ay karaniwang limitado sa pag-ibig na hindi nasusuklian, at kakaunti ang mga taong gumagawa ng susunod na hakbang, kaya ang pagnanasa ay nananatiling habang buhay na nakabaon sa puso. Ngayon, natagpuan niya ang parehong damdamin kay Yusuf Zoc, isang pakiramdam na mahiwaga at kanais-nais, na nagdudulot sa kanya ng di sinasadyang kasiyahan. Kung pag-ibig man ito o hindi, hindi niya masabi ng sigurado, ngunit sa sandaling ito, napakasaya niya. Kumain siya ng marami ng zhejiang noodles at busog na busog siya. Marahil ay mas nasiyahan siya sa pagkain dahil maganda ang kanyang pakiramdam, napakaganda ng pakiramdam ng lahat. Kumain din ng marami si Yusuf Zoc, at pagkatapos kumain, bumalik sila sa kotse, at muling nakaramdam ng agam-agam si Yusuf Zoc. Orihinal niyang plano na makipagbarilan kay Luis Garrett ng ilang daang rounds pagdating nito sa kabisera. Bata at masigla, palagi siyang napapalibutan ng magagandang babae, kaya natural lang na mayroon siyang mga pagnanasa. Pero ngayon, ang kanyang tunggalian ay wala silang oras ni Luis Garrett. Alas 6 na ng gabi, sarado na ang kumpanya. Hindi tumawag si Ruth Wilcox, malamang dahil nag-o-overtime siya, pero tiyak na hahanapin niya ito agad, at may mga importanteng bagay din itong aasikasuhin ng gabing iyon, kaya walang oras para sa mahabang pakikipag-usap kay Luis Garrett. Luis, ang amo ko ay nasa panganib nitong mga nakaraang araw at muntik ng dukutin. Kaya, ang trabaho ko nitong mga nakaraang araw ay ang hindi umalis sa tabi niya 24 na oras sa isang araw. Kaya pala hindi ako makakaalis ngayong gabi. Ayos lang ba kung hanapin kita bukas ng hapon? Paumanhin na paliwanag ni Yusuf Zoc. Mahalaga ang trabaho. Huwag mo akong hayaang pigilan ka sa trabaho mo, nakangiting tango ni Luis Garrett. Pero ako, gusto kitang makasama, bulong ni Yusuf Zoc sa tainga niya. Zoc. Nang marinig ang prangkang mga salita ni Yusuf Zoc, namula si Luis Garrett at mapaglarong dinuraan siya, para kang lalaking leon sa tagsibol. Ako ang leon mo, kahit paano mo pagustuhin.
Nanlaki ang mga mata ni Yusuf Zoc, talagang nag-alab ang kanyang damdamin. Hindi pa ito ang tamang oras, mahinang bulong ni Luis Garrett. Hindi pa ito ang tamang panahon. Agad na nag-eksperimento si Yusuf Zoc gamit ang telekinesis, at pagkatapos ay nalito, wala talaga siya sa tamang kalagayan, at higit sa lahat, nangangahulugan ito na bukas ay hindi rin siya maaaring magtagumpay. Inimbitahan mo ba ako rito para lang matugunan ang personal mong pangangailangan? Biglang tanong ni Luis Garrett. Hindi, nakangiting sagot ni Yusuf Zoc, na nagmamaneho papunta sa distrito ng pamilya Ruiz. Ang ganoong bagay ay maaari lamang maging pampalasa sa pag-ibig, tulad ng sarsa sa Zhejiang noodles na kakain lang namin. Kung wala ang sarsa, ang pansit lang ay magiging walang lasa. Napakakahulugan sa filosofiya. Siya nga pala, anong antas ng edukasyon ang natapos mo? Mahusay na pagpapalit ni Luis Garrett ng usapan. Siguro katatapos ko lang ng junior high at hindi nakapagtapos ng high school. Iyan ang antas ng aking edukasyon. Hindi inisip ni Yusuf Zoc na ang kawalan ng mas mataas na edukasyon ay nagpapababa sa kanya kaysa sa iba. Sa panahon ngayon, hindi na akademikong degree ang pinag-uusapan, kundi kakayahan. Ang pagkakaroon ng degree kung walang kasanayan ay walang silbi. Kumusta naman ang pamilya mo? Ano ang trabaho ng mga magulang mo? Patuloy na tanong ni Miles O'Brien. Pumanaw ang nanay ko dahil sa kanser 2 buwan na ang nakalilipas. Ang tatay ko ay isang ordinaryong taga Shaojing lamang, at mayroon akong nakababatang kapatid na babae na nag-aaral sa universidad sa kabisera, at nag-aaral sa Film Academy. Balang araw, kapag kumita na ako ng malaki, susuportahan ko siya. Dapat siyang maging isang malaking bituin. Kumikita ka na ng malaki ngayon, nakangiting sabi ni Miles O'Brien. Kumusta ka naman? Sino sa pamilya mo? Tanong ni Yusuf Zoc bilang tugon. Buhay pa ang mga magulang ko, at mayroon din akong nakababatang kapatid na babae na isang sundalo sa Guangzhou, isa pang ang operatiba ng Special Forces. Ah, so kamag-anak mo pala si Boss He? Biglang tanong ni Yusuf Zoc. Dati kaming magkapitbahay, nakatira sa iisang eskinita. Kaya may koneksyon yan, hindi nakakapagtaka. Di nagtagal, habang nagkukwentuhan, natagpuan ni Yusuf Zoc ang kanyang sarili pabalik sa lugar ng pamilya Ruiz. Bumaba si Miles O'Brien sa kotse, at matapos pumayag na magkita kinabukasan, nagmadaling pumunta si Yusuf Zoc sa kumpanya. Kasalukuyan niyang minamaneho si MS. Nasa A8 si Wilcox, namimili ng mga magagandang bagay. Ito ay isang kaso ng paggamit ng sasakyan ng kumpanya para sa personal na layunin, ngunit si MS. Hindi ito pinansin ni Wilcox, tila pinagbigyan lang siya. Kung may ibang maglalakas loob na gumala-gala sakay ng sasakyan niya, siguradong aatakihin sila. Siyempre, walang ibang maglalakas loob na magmaneho ng kotse niya ng ganoon. Pagbalik niya sa opisina, si MS. Nasa trabaho pa rin si Wilcox, ngunit nakaalis na ang lahat. Hintayin mo ako ng 5 minuto, pagkatapos ay maaari na tayong umuwi, sabi ni MS. Sinabihan ni Wilcox si Yusuf Zoc na umupo at magpahinga, habang ito ay patuloy na nagtatrabaho ng masigasig. Walang pag-aalinlangan si Yusuf Zoc, kumuha ng isang tasa ng tubig at ininom ito ng sabay-sabay, pagkatapos ay kumuha ng isang magasin, itinaas ang kanyang mga binti, at nagsimulang magbasa ng may malaking interes. Pagkalipas ng halos 3 minuto, si MS. Tumangala si Wilcox at nakita si Yusuf Zoc na nakahiga at abala sa pagbabasa ng magasin. Hindi niya talaga itinuring ang sarili niyang outsider. Sa lahat ng empleyado, siya lang ang naglakas loob na maging matapang sa harapan niya. Kumusta naman ang Jade mo? Na-appraisal na ba ito? Tanong ni MS. Walang pakialam si Wilcox sa kinikilos ni Yusuf Zoc, talagang pinagbigyan niya ito. Sige, tungkol sa Jade, MS. Wilcox, paano kung alukan kita ng tiket patungo sa kayamanan, interesado ka ba? Isinara ni Yusuf Zoc ang magasin at biglang yumoko kay MS. Ang mesa ni Wilcox, kumikinang ang mga mata. Pinag-isipan na niya ito ng mabuti, ang pakikipagsosyo kay MS. Si Wilcox ang pinakamahusay na paraan para maging malaki, at dahil nasira na niya ang pagpapalawak ng Fengdo dati, pakiramdam niya ay matutulungan niya ito. Isang tiket para sa kayamanan. Ano ang ibig mong sabihin? Naibenta mo na ba ang Jade mo? Kumita.
Bibigyan mo ba ako ng pulang sobre? Tanong ni MS. Mapang-asar na nagsalita si Wilcox. Seryoso ako rito, sabi ni Yusef Zoc habang kinukuha ang pitaka na ibinigay sa kanya ni Ruth Wilcox. Kumuha ng bank card at resibo ng transaksyon, ito ay isang patunay ng paglilipat, at iniabot ang mga ito kay MS. Wilcox, MS. Kinuha ni Wilcox ang mga ito, na naguguluhan. Gayunpaman, pagkatapos ng isang sulyap lamang sa resibo, natigilan siya. Ang slip ng transaksyon ay may pangalan ni Yusef Zoc, na nagpapakita ng 2 talaan ng transaksyon, at ang balanse ng account sa ibaba ay 43,900,000, 43,900,000, at ang account ay pag-aari ng kanyang driver. Ang kanyang driver, ang dating maliit na gwardya ng kumpanya, ay naging isang milyonaryo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 83, ang ating lihim, 40 milyon. Ikaw, hindi mo sinasabi sa akin na ang perang ito ay galing sa mga piraso ng jade na ipinagpalit mo. Halos hindi makapagsalita si Ruth Wilcox. Total, driver lang niya si Yusef Zoc, pero ngayon, ipinapakita sa kanya ng driver na ito ang isang bank account na may mahigit 40 milyon. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nabaligtad ang buong pananaw niya sa mundo. Oo, galing iyon sa ilang artifact ng jade na kabibili ko lang, patuloy na tumatango si Yusef Zoc. Hindi rin siya maniniwala kung sa ibang tao nangyari iyon. Nahihilo ako. Imposible. Agad na umiling si Ruth, paano nangyari iyon? Hindi pwede. Walang imposible. Totoo itong resibo ng bangko, di ba? Kaya, sige nang. Wilcox, interesado ka bang magnegosyo? Sama-sama tayong yumaman. Anong negosyo? Tanong ni Ruth, na naguguluhan. Ibig mong sabihin, ako ang naglagay ng pera tapos hahanapin mo si Jade. At pagkatapos mong mahanap ito, hahatiin natin ang kita. Tumango si Yusef Zoc, ganoon na nga ang ideya. Pero hindi lang Jade, pati na rin kaligrapya, porselana, o anumang sinaunang antigo. So ang ibig mong sabihin ay mayroon kang ginintuang mata, at basta-basta ka na lang makakahukay ng mga antigo. Ang totoo, mabilis na kumakabog ang puso ni Ruth. Kung talagang kinita ni Yusef Zoc ang perang iyon sa pamamagitan ng jade, maaari kayang taglay niya talaga ang ginintuang mata. Huwag mo nang isipin kung mayroon akong ginintuang mata, mayroon akong talento, na siyang kakayahang makilala ang pagiging tunay ng mga sinaunang artifact na yari sa jade at iba pa. Kaya kung magtutulungan tayo, siguradong kikita tayo. Kung gayon, alin sa mga piraso ng jade na ito ang tunay at alin ang peke? Whoosh! Naglabas si Ruth ng mga supot ng mga artifact na jade mula sa ilalim ng kanyang mesa, karamihan sa mga ito ay siya mismo ang pumili. Hey, sinusubukan mo ba ako? Kumuha si Yusef Zoc ng isang pares ng hikaw mula sa mga bag at saka kumuha ng isang jade ruyi. Ang jade ruyi na ito ay talagang isang magandang tuklas, nagkakahalaga ng ilang milyon man lang, at pati na rin ang mga hikaw na ito. Kumuha siya ng isa mula sa pares ng hikaw at sinabing, magandang piraso rin ito. Itong dalawa lang. Nag-aalin lang ang tanong ni Ruth. Paano naman ang iba? Napakarami rito. Hindi ko masabi ang iba, pero ang dalawang ito ay talagang mahalaga. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mo silang ipa-assess. Kung gayon, paano mo masasabi? Sabihin mo nga sa akin, pagmamakaawa ni Ruth. Hindi ko masabi, sikreto lang yan, sabi ni Yusef Zoc habang umiiling. Ikaw, napamulat si Ruth sa pagkadismaya nang marinig niyang ayaw man lang sabihin sa kanya ni Yusef Zoc. Kalimutan mo na nga lang yun. Pinili ni Ruth ang mga supot at maingat na itinabi ang pares ng hikaw at ang jade ruyi. Naniwala siya sa kanya at hindi nagduda kay Yusef Zoc. Kaya ano ang sasabihin mo? Ginagawa ba natin ito? Pamimilit ni Yusef Zoc. Ginagawa ang ano? Magdedesisyon ako pagkatapos kong magsaliksik sa merkado. Isa pa, maaaring hindi suportahan ng Ruiz clan ang ganitong uri ng pamumuhunan na may mataas na peligro. Nahihilo. Hindi nila susuportahan ang garantisadong tubo. Sabi ni Yusef Zoc na may sakit ng ulo. Maaaring magtiwala ako sa iyo, pero hindi ka kilala ng iba, naiirita na sabi ni Ruth. Kung gayon, doon na ang katapusan. Kung hindi ito sinusuportahan ng pamilya mo,
At kailangan kong gawin itong negosyo ng mag-isa, siguro kailangan kong magsimula sa maliit. At saka, sa totoo lang, wala akong pakialam sa iniisip ng angkan mo. Gusto ko lang kumita ka, lalo na't sinira ko ang kasunduan ninyo ni Parker. Hindi ba pwedeng tumigil muna ang pambabalo mo? Ngumiti si Ruth ng mapang-uyam, pinapa-emosyonal mo ako rito. Hey, seryoso ako, natatawang sabi ni Yusuf Zoc, at sa sandaling iyon, bigla niya ring napagtanto na ang relasyon niya kay Ruth Wilcox ay tila higit pa sa pagiging isang amo at empleyado, higit pa sa pagiging ordinaryong magkaibigan. Magdedesisyon ako matapos ng investigasyon ng mga kasama ko. Kung talagang magagawa, kukumbinsihin ko ang angkan. Kahit hindi magkasundo ang angkan, susuportahan kita ng may prinsipyo at ay lalaan ko ang sarili kong pera. Tama na ang sinabi ko, batay sa tiwalang ito na mayroon ka sa akin, pangako ko sa iyo, gagawa ako ng malaking kayamanan para sa iyo. Hinampas ni Yusuf Zoc ang kanyang dibdib at ipinahayag. Huwag kang masyadong magmadali, para makuha mo ang tiwala ko ng lubusan, kailangan mo pa ring ipakita sa akin ang tunay mong kakayahan. Libre ako bukas, kaya pumunta tayo sa hardin ng pamilya Ruiz, maaari mo nang ipagpatuloy ang pagpapakita sa akin ng mahiwagang pagbabago mo. Gagawin namin ang authentication doon mismo at pagkatapos, paano naman iyon? Bukas. Hindi yan gagana, may plano ako. Pag-uusapan ko ang pakikipagsosyo sa kaibigan kong taga-suri ng Jade, baka abutin ito ng buong araw. Umiling si Yusuf Zoc. Isang pakikipagsosyo. Anong klaseng pakikipagsosyo? Mahusay siya sa lahat ng bagay. Plano ko siyang isama sa barko. Kapag nasimulan ko na ang negosyo ko, kakailanganin ko ng isang taong may kaalaman. Oh, itong kaibigan mong mahilig tumasa ng Jade, lalaki ba o babae? Walang pakialam na tanong ni Ruth Wilcox. Ubo, mahinang umubo si Yusuf Zoc, babae kasi. Oh, umuwi na tayo. Bahagyang ngumiti si Ruth Wilcox at hindi na itinuloy pa ang usapin. Opisyal na siyang amo ni Yusuf Zoc, wala sa kanya ang pakikipagkaibigan dito. Kaya kahit gustong-gusto niyang malaman kung ilang taon na ang babaeng ito, kung maganda ba ito o hindi, hindi na siya nagtanong. Sa panlabas, nanatili siyang mukhang walang pakialam. Sige, umuwi na tayo. Hindi na rin itinuloy ni Yusuf Zoc ang usapan, at medyo nakaramdam siya ng kakaiba. Bakit siya medyo natakot na malaman ni Ruth Wilcox ang tungkol sa pag-iral ni Miles O'Brien? Maaari kayang, mayroon ba siyang lihim na motibo? Pinaikit ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata. Bawat tao ay may kanya-kanyang ambisyon, at ang ambisyong ito ay isa ring hangarin na magtagumpay. Naisip din niya ang ideya na sakupin si Ruth Wilcox, ngunit matagal na niyang pinigilan at ibinaon ang ambisyong iyon. Isang kawawang walang kwentang taong nagsasalita tungkol sa pananakop sa isang babaeng CEO. Siyempre, sa hindi namamalayang paraan, ang pagsakop sa kanya ay marahil naging isang uri ng layunin. Walang lalaking hindi tinatablan ng kagandahan, at hindi siya exception. Nang makita ang katawan nito, ang matinding pagnanais na manakop ay nagugat ng malalim sa kanyang puso. Siya nga pala, habang nawawala sa kanyang pag-iisip si Yusuf Zoc, si Ruth Wilcox, na nauuna sa paglalakad, ay biglang lumingon at sinabing, nandito si Mia sa bahay ko. Pag-uwi natin, huwag mong sasabihin sa kanya na tayo, huwag mo lang sasabihin sa kanya, ha? Namula ang mukha ni Ruth Wilcox. Ang isipin na nakita siya ni Yusuf Zoc na hubad, nakita siya sa kanyang pinaka-nakakahiya na sandali, ay nagpainit at nagparamdam sa kanya ng pagkailang, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tumugon si Yusuf Zoc ng may halong tawa at luha, alam ko. Ilang beses mo ba kailangang sabihin to? Sikreto natin yan. Sige na, sino ba ang may sikreto sa iyo? Ngumisi si Ruth Wilcox at nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya pa ay bumaba na ang dalawa sa hagdan. Si Parker ang security guard na naka-duty, na agad na tumakbo mula sa likod ng bar para iabot kina Yusuf Zoc at Ruth Wilcox ang dalawang payong, dahil nagsimula na itong umulan. Nanguna si Parker, na nakasuot ng kapote, at siya pa nga ang nagkusa na pagbuksan ng pinto ng kotse para kay Ruth Wilcox, habang nakangiti. Bata, may potensyal ka, sayang at walang tip. Tinapik ni Yusuf Zoc ang balikat ni Parker. Para.
Namula ng husto ang mukha ni Parker nang magsimula siyang magsalita. Palam, pinaandar ni Yusuf Zoc ang kotse at umalis habang nauutol pa rin si Parker, naiwan siyang nakatihaya. Habang pinapanood ang pagkawala ng A8 sa kanyang paningin, pinunasan ni Parker ang pawis sa kanyang noo, pagkatapos ay ginaya ang isang matinis na boses, kumanta siya, ang paglilingkod sa Diyosa sa aking puso ay aking kusang loob na kasiyahan. Samantala, sa loob ng kotse, walang tigil sa paghadjejek si Ruth Wilcox. Natatawa siya kay Parker, isipin mo kung hihintayin natin siyang matapos magsalita. Matitigilan ba tayo rito ng kalahating oras? Tumawa si Yusuf Zoc, kung hihintayin mo sa parking lot na makuha niya ang 444, niya, mag-aalas 12 na nang matapos siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 84, nandoon pa ba iyan? Alas 8:15 ng gabi, nang bumalik ang sasakyan sa bahay ni Ruth Wilcox, ang langit ay nagliliyab sa kulog, at ang kadiliman na naliliwanagan ng kidlat ay tila nakakatakot pagmasdan. Diretso si Yusuf Zoc sa garahe, na may direktang daanan din sa itaas. Tunay ngang nasa bahay ni Ruth Wilcox si Mia, nakasuot ng damit pantulog na nag-iiwan sa kanyang puting mga binti na hubad. Matangkad at balingkinitan siya, at habang tamad siyang nakahiga sa sofa, isang sulyap mula kay Yusuf ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang tanawin ay lubhang mapang-akit, dahil ang kanyang malasuklang damit pantulog ay medyo transparent. Siyempre, kinailangang aminin ni Yusuf na si Mia ay talagang kaakit-akit, at tiyak na isang napakagandang bagay na nabubuo. Wow! Ibinaba ni Yusuf ang paper bag at naglakad papunta sa sofa, tiningnan si Mia ng may malaswang ngiti, "Beauty, mukhang pagod ka na. Paano kung himukin ko ang mga balikat mo, at masahihin ang mga binti mo? $1 lang para sa isang oras, anong ibig sabihin yan? Kumain ka ng tae." Itinaas ni Mia ang kanyang binti para sipin si Yusuf, ngunit ng kalagitnaan, ibinaba niya itong muli. Nakasuot siya ng damit pantulog, ang pag-angat ng kanyang binti ay mas magpapasikat lang kay Yusuf. "Parang torpe ka, Ruth, tingnan mo ang bodyguard mo, napakasama niya, nilalandi ako, tapos wala ka man lang pakialam." Matinding tinitigan ni Mia si Yusuf na parang nagbabantang dukutin ang mga mata nito kung magpapatuloy ito sa pagtingin. "Sige, babawasan ko ang sweldo niya." Tinitigan din ni Ruth si Yusuf, sinenyasan itong bumalik agad sa kwarto nito. "Sige, aalis na ako." Si Yusuf, na natatakot na mawalan ng sahod, ay nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. "At ikaw, hindi mo ba alam na nakatira rin dito si Yusuf? Napaka-provocative ng pananamit mo, kung lalaki ako, iisipin kong sinasadya mo siyang asarin." Saway ni Ruth kay Mia, pinaalalahanan siyang maging mas maingat dahil lantaran nang nililigawan siya ni Yusuf. Nako, parang may isang taong nagkaroon ng romantikong pakikipagsapalaran habang naglalakbay kasama ang kanilang munting driver, hindi ba? Sabi ni Mia na may maasim na tono. "Tumigil ka nga, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan." Halos tumalon palabas ng dibdib ni Ruth ang maliit na puso niya sa sinabi ni Mia, at namula siya habang papunta sa taas. May kakaiba talaga. Habang pinapanood ang pag-atres ni Ruth, napakamot si Mia sa kanyang baba, pero sa halip na sumunod sa itaas, kinuha niya ang kanyang telepono at kinalabot ito. Di nagtagal, lumabas sa screen ng telepono ang isang eksena mula sa kwarto ni Yusuf, ipinapakita siyang medyo nakahiga sa kama at naninigarilyo. Walang humpay si Mia, na nagpakabit na ng nakatagong kamera sa kwarto ni Yusuf. Tingnan natin si Ruth. Lumipat ang screen para ipakita si Ruth na nagpapalit ng damit. Napakagandang figure. Kung lalaki ako, siguradong sasagutin kita ng maayos. Ganito rin ba ang iniisip ni Yusuf? Maliban na lang kung hindi siya lalaki. Pero lalaki siya, paano niya hindi maiisip ang ganoon? Tumindi ang kuryosidad ni Mia. Hindi siya makapaniwala na walang pakialam si Yusuf kay Ruth, sinong lalaki ang makakatanggi. Matapos maglaro sa kanyang telepono ng ilang sandali at wala pang makitang makabuluhang kuha, bumalik si Mia sa panonood ng TV. Siyempre, nagpatuloy siya sa pagkain ng iba't ibang merienda na nakahain sa mesa. Siya ang nag-iisang anak na babae ng isang napakayamang pamilya, hindi kailanman nag-aalala tungkol sa pagkain o damit,
at ang kanyang pang-araw-araw na alalahanin ay kung paano lamang masiyahan sa buhay, gumastos ng pera, at maging masaya. Pagkalipas ng halos kalahating oras, sumulyap siya sa kanyang relo at napagtanto na malapit na palang mag-alas 9. Tumawag din siya sa itaas, "Little Ruthie, nagugutom na ako. Hindi pa ako naghahapunan, tara na't magmeryenda sa labas." Yusef na Casanova, "Tara na't magmeryenda sa labas, may treat ako," sigaw niya papunta rin sa kwarto ni Yusef. "May iluluto ako para sa iyo, umuulan sa labas." Bumaba si Ruth, basa ang buhok, kakaligaw lang niya at kakapalit ng pajama. Hindi sumagot si Yusef kay Mia, parang nakatulog ito sa kwarto nito. Sa totoo lang, hinihintay ni Yusef na matulog si Mia, plano niyang lumabas ng gabing iyon nang hindi ipinapalam kina Ruth at Mia. "Hindi, gusto ko ng karne, pulang nilagang baboy, hindi mo lulutuin yan," sabi ni Mia habang tumatakbo papunta kay Ruth Wilcox nang nakayapak at inalog ang braso ni Ruth. "Karne sa gabi, hindi ka ba takot tumaba?" sabi ni Ruth na may halong tawa at luha. "Kilala mo ako, hindi ako tumataba kahit gaano pa ako kumain, Ruthie, gusto ko ng karne, gutom na gutom ako," anggol ni Mia. Sa sobrang lakas ng ulan at kidlat sa labas, anong klaseng pagsapi ito ng demonyo? Tanong ni Ruth, habang kumukulo ang sakit ng ulo. Kahit may kotse sila, hindi ba sila mababadyang lumabas pa lang sa restaurant? Saka lang lumabas si Yusef Zop mula sa kwarto, may ngiti sa labi habang nakatingin kay Mia. "Gusto mo ba ng pulang nilagang baboy, ha? Bibili ako ng para sa inyo, maghintay lang kayong dalawa rito at," sumulyap si Yusef sa dibdib at hita ni Mia. "Babe, pwede ka bang umakyat sa taas at magsuot ng mas konserbatibo bago bumaba? Hindi pa ba sapat na konserbatibo ang suot ko? Natatakpan lahat. Sa tingin ko mas konserbatibo pa ako kaysa sa mga modelo sa car show at mga babaeng nakabikini sa dalampasigan. Maaari ka pa bang maging dahilan para makagawa ito ng krimen? Kung oo, may mali talaga sayo." "Sige," humadjejek si Yusef, "kahit nahubad ka pa, hindi ako gagawa ng krimen." "Hindi ka naniniwala sa akin. Subukan mo." "Sige, subukan natin." Si Mia, na umakto na parang baliw, ay sinimulang habarin ang kanyang pajama. "Pwede ba kayong tumigil sa pag-aaway?" sabi ni Ruth, habang lumalala ang sakit ng ulo niya. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Mia. Hindi si Mia ang tipo ng taong sumusunod sa mga patakaran, at talagang natatakot si Ruth na baka maghubad siya. "Yusef, sa sobrang lakas ng ulan, huwag tayong lumabas, hindi naman siya mamamatay kung hindi siya makakain kahit isang kainan lang," mabilis niyang pagpapalit ng usapan. "Totoo yan, lumakas na ang ulan. Nagpapasalamat ako sa magandang alok, kakainin ko na lang ang merienda ko," sumulyap si Mia sa labas. Ang dating malakas na ulan ay ngayon ay isa ng malakas na ulan, madilim at nagbabanta, na mukhang nakakatakot mula sa loob. "Walang problema, masaya akong pagsilbihan ang magandang si Lara," sabi ni Yusef nang may mapang-asar ng ngiti. Hindi, pinaghihinalaang tinitigan ni Mia si Yusef. Kainahinala ang isang pabor na hindi hinihingi, maaaring panlilinlang o pagnanakaw. "Yusef, may gusto ka ba sa akin?" Paf, natigilan sina Yusef at Ruth sa mga sinabi ni Mia. Gayunpaman, nagtaka rin si Ruth kung bakit sabik na sabik si Yusef na bumili ng pulang nilagang baboy para kay Mia. Parang medyo hindi bagay. Sa totoo lang, medyo nagugutom na rin ako, at parang gusto kong kumain ng karne. Mag-barbecue din tayo, at ngayong gabi ay pwede tayong uminom na 3. Malinaw ang mga intensyon ko, bumili ng alak at karne, lasingin kayong dalawa, at pagkatapos, aba. Alam mo ba kung ano? Nay, ang ganda naman yan, bilasan mo kung ganoon. Hihintayin namin ni Ruthie na malasing mo kami, inaabangan ko na yan, nasasabik si Mia sa posibilidad na may mangyaring hindi maganda. Namula na naman ang mukha ni Ruth. Bakit kinailangang banggitin ito ni Yusef? Nang malasing siya sa Shanghai, hindi sinamantala ni Yusef ang sitwasyon. O ginawa niya ba? Talaga bang makipagtalik sa kanya ng gabing iyon? "Aalis na ako," sabi ni Yusef habang lumingon sa garahe, habang si Ruth ay nawawala sa iniisip. Hindi nagtagal at lumabas na ang sasakyan mula sa villa. Sa sandaling iyon, biglang hinawakan ni Ruth ang braso ni Mia. "Mia, bagay ka sa akin."
Meron ka pa ba niyan? Anong bagay? Tanong ni Mia, na mukhang nagtataka. Alam mo, yung bagay na yon, bulong ni Ruth sa tainga ni Mia. Paf! Sa pagkakataong ito, si Mia na ang halos humagalpak sa tawa. Bigla na lang, bakit naman itatanong ni Ruth ang tungkol dyan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 85, Mga Manlalakbay. Sa isang gabing mabagyo, bakit mo natanong? Labis na naguluhan si Mia. Biglang naitanong iyon ni Ruth Wilcox nang wala sa oras. Nagtatanong lang ako, kung nandyan pa ba, sabi ni Ruth Wilcox, namumula ang mukha. Kalokohan, syempre nandyan pa rin yan, sagot ni Mia, habang nanlalaki ang mga mata. Ito ang pinakamahalagang bagay para sa isang babae, paano ko ito mawawala ng basta-basta? Ano ang hitsura nito? Ipakita mo sa akin. Panipi-panipi. Paf! Muntik nang mabulunan si Mia sa sinabi ni Ruth Wilcox. Hindi siya karaniwang ganito, mahilig siyang magbiro, pero lagi naman itong pangsaya lang, at laging matipid. Paano niya nagawang ipakita ang bagay na iyon sa iba? Isa pa, nakakahiya rin naman talaga. Wala ka rin ba niyan? Bakit mo gustong makita ang akin? Pero, hindi tama iyan, hindi tama iyan. Nawala na ba ang sa iyo? Biglang kumilos si Mia, nanlaki ang mga mata. May nangyari sa Shanghai, nagsalita si Ruth Wilcox na parang isang batang nakagawa ng mali, pumipili ng mga salitang hindi nakakahiya. Siyempre, hindi niya binanggit na binaligtad ni Yusuf Zok ang kanyang panloob. Hindi niya binanggit ang mga detalye at sinabi na lang na iniligtas siya ni Yusuf Zok. Sus Mariosep, bilisan natin umakyat sa taas. Titingnan ko, hinailan ni Mia si Ruth Wilcox at tumakbo pataas. Kinagat ni Ruth Wilcox ang ibabang labi, parang automatikong sinundan siya palapit. Kuwit. Pagkalipas ng kalahating oras, silang dalawa ay nakahiga ng patagilid sa kama, basang-basa ng pawis. Gamaan ang loob na sabi ni Mia, buti na lang at nandoon pa rin. Napakawalang galang naman ng Tyler Nash na yan, paano nagawang makagawa ng ganito kakakaiba ang pamilya Nash. Pero utang na loob talaga namin ito kay Yusuf Zok. Oo, hindi ito binanggit ni Yusuf Zok. Nagsisimula na akong samamba sa kanya. Tunay siyang lalaki, hindi nagsasamantala sa panahon ng kagipitan, at kahit na minsan ay malazwa siya, hindi naman talaga siya masamang tao. Oo, pero naguguluhan din ako, sabi ni Yusuf Zok na nabali niya ang binti ni Tyler Nash, pero bakit hindi pa siya hinahabol ng pamilya Nash? Sabi niya na ayos na niya, nakaka-curious ako kung paano niya nagawa iyon, sabi ni Ruth Wilcox, puno ng pagkalito ang mukha. Dahil ilang araw na rin ang nakalipas at walang nangyaring kaguluhan mula sa pamilya Nash, na hindi naman nila kaugalian. Oy, sinasabi ko na sa iyo, hindi simpleng tao ang Yusuf Zok mo, sagot ni Mia habang nakangisi. Huwag kang magpalinlang sa kanyang pagiging walang pakialam, pero ang kung fu na taglay niya ay hindi taglay ng mga ordinaryong tao. Isa pa, hindi mo ba napansin ang kay-abangan na likas sa mga buto niya? Ang ganitong uri ng pagmamataas ay hindi taglay ng mga ordinaryong tao. Oh, mahinang bulong ni Ruth Wilcox. Hindi niya sinabi kay Mia na maaaring mag-practice ng medisina si Yusuf Zok, ni ang katotohanang magiging milyonaryo ito sa isang iglap. Pero tama si Mia, tunay na pambihira si Yusuf Zok. Sa ilalim ng kanyang masayahing anyo ay napakaraming sikreto ang nakatago. Mahigit kalahating oras na, di ba? Bakit hindi pa siya bumabalik? Tawagan mo siya at magtanong ka. Tumayo si Mia, kinuha ang kanyang telepono, at idinayal ang numero ni Yusuf Zok. Tumunog ng isang beses ang telepono bago ito sinagot, at si Yusuf Zok ang unang nagsalita, Ginang, may aksidente sa sasakyan sa unahan at na-stuck ako sa trapiko. Teka lang ng kaunti, nauubos na ang baterya ng telepono ko, beep beep, bago pa makapagsalita si Mia, ibinaba na ni Yusuf Zok ang tawag. Ayan na. Walang nilagang baboy para sa atin, naipit siya sa trapiko, malungkot na sabi ni Mia. Mayroon kaming instant noodles. Gusto mo bang kumain muna? Mungkahi ni Ruth Wilcox. Hindi, hihintayin ko ang nilagang baboy at barbecue niya. Gusto kong makita kung kailan siya babalik. Kuwit. Samantala, sa sandaling iyon, nakasalubong na ni Yusuf Zok sina Samuel Ross at Benedict Cook, habang ang dalawang sasakyan ay mabilis na bumabaybay sa maulan na gabi.
Mag-isang nagmamaneho ng Buick minivan si Benedict Cook, habang si Samuel Ross ay nakaupo sa passenger seat ng kotse ni Yusuf Zoc, naninigarilyo, at nagtanong, ano ang plano mong gawin? Alamin mo kung saan nakatira si Dauge, at bisitahin mo siya mamayang gabi. Plano na ni Yusuf Zoc ang lahat. Total, ang ugat ng problema ay kay Dauge. Sa pamamagitan lamang ng pakikitungo kay Dauge maaayos ang kanilang mga nakaraang hinaing. At pagkatapos, tanong ni Samuel Ross, tapos, nag-isip sandali si Yusuf Zoc, magpasakop muna sa salita bago sa gawa. Aksyon, lampuhin siya, o patayin pa nga siya. Natatawang sabi ni Samuel Ross. Ano, hindi ba posible yun? Nakita ni Yusuf Zoc ang isang mapang uyam ng ngiti sa tawa ni Samuel Ross, kaya't iniling niya ang kanyang ulo at sinulyapan ito. Huwag na nating pag-usapan kung mahahanap mo si Brother Dao, kahit na mahahanap mo, sa tingin mo ba wala siyang mga eksperto sa tabi niya? Isa siya sa mga kilalang boksingero sa kabisera, at dahil marami na siyang na-offend, lagi siyang may mga mahuhusay na boksingero sa kanyang kumpanya, sabi ni Samuel Ross. Bukod pa riyan, kahit pa mapabagsak mo ang mga bodyguard niya, ano ang gagawin mo, para mapilayan mo siya? Ang kahihinatnan ng pagpipinsala sa kanya ay gagantay siya ng parang baliw. Ang laki ng kanyang pinansyal na kakayahan na kaya kanyang ipapatay ng 10,000 beses. At kung hindi mo siya pilayin kundi papatayin, ikaw ay magiging isang mamamatay tao. Kaya, napagdesisyonan mo na ba talaga na gawin iyon? Kung gayon, may mas magandang ideya ka ba? Tumawa si Yusuf Zoc at nagtanong. Naningkit ang mga mata ni Samuel Ross at biglang dumilim ang ekspresyon ng kanyang mukha, ang payo ko ay patayin si Otis Quinn. Bakit? Mahinahong tanong ni Yusuf Zoc. Nagsalita si Samuel Ross sa mabigat na boses, dahil patay na si Otis Quinn, pinapatunayan nito na desperado na tayo. Kung gusto niya tayong targetin muli, kailangan niyang pag-isipan kung maaari ba tayong lumaban na parang mga hayop na nakulong. Wala tayong kapangyarihang harapin si Brother Dao ng harapan, kaya ang magagawa lang natin ay ang pagkabigla sa kanya at mapagtanto niyang kaming 3 payon na tumawid sa ilog ay talagang 3 baliw na aso. At pagkatapos, kaming 3 ay naging mga kriminal na pinaghahanap, tinutugis sa buong mundo. Hindi na kailangang mag-atubiling magsalita si Brother Dao, tayong 3 ay mapapahamak. Hehe, sumulyap si Samuel Ross kay Yusuf Zoc at humajijek. Ayon sa mga kaugnay na batas, ang isang nawawalang tao ay itinatala lamang sa rehistro. Kung walang makakahanap sa kanya ng personal, hindi nila makukumpirma kung patay na siya o hindi. Madalas mangyari ang ganitong bagay sa kabisera. Madalas mangyari. Nagtatakang tumingin si Yusuf Zoc kay Samuel Ross. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Samuel Ross ang pag-alis kay Otis Quinn ng walang bakas, pati ang pagtatapon ng bangkay para walang patunay kung patay na ito o buhay, ibig sabihin ay maaari lamang itong ituring ng pulisya bilang kaso ng nawawalang tao. Nagkibit-balikat si Samuel Ross, may narinig akong mga chismis tungkol dito ang ilang mga tao ay may mga hilingan at sakahan. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc, mga hilingan at mga sakahan. Pinag-uusapan ba nila ang paggawa ng giniling na karne sa katawan at pagkatapos ay ipapakain ito sa mga aso o baboy? Kaya, ano sa tingin mo? Papasok ka ba o lalabas? Handa na kami ni Benedict Cook para umalis. Pagdating ng panahon, tulungan mo kaming madaig agad si Otis Quinn, at kami ni Benedict Cook ang gagawa ng trabaho. Itinaya ni Samuel Ross ang lahat. Kung gusto niyang makarating sa kabisera, para hindi malinlang ng kalaban, kailangan niyang gumawa ng paunang suntok para maitatag ang kanyang reputasyon, at si Otis Quinn ang kanilang tantungan. Responsibilidad mo lamang ang pangunguna sa daan. Sabihin mo lang sa akin kung saan nakatira si Otis Quinn, may mga plano ako para sa iba pa. Hindi binigyan ni Yusuf Zoc si Samuel Ross ng tiyak na sagot. Paano siya makakapatay kung hindi naman talaga kailangan? Nang may mapatay, nagbago ang lahat. Bukod dito, kahit na magdesisyon siyang pumatay, hindi siya sasang-ayon kina Samuel Ross at Benedict Cook na gawin ito. Ang pagpatay ay dapat gawin ng tahimik ng isang tao, nang walang sino man ang makakaalam. Sa sandaling makialam sina Samuel Ross at Benedict Cook, magbibigay iyon sa kanila ng impluwensya laban sa kanya. Gayun din, kung sakaling makulong, sina Samuel Ross o Benedict Cook, tiyak na hindi rin makakatakas ang iba. Siyempre,
Ang pangunahing dahilan ay hindi pa nakapagtatag ng alyansang buhay o kamatayan sa kanilang mga sarili sina Yusuf Zoc, Samuel Ross, at Benedict Koch. Hindi niya maintindihan ang nakaraan ni Samuel Ross o Benedict Koch, kaya hindi niya maipagkakatiwala ang buhay niya sa kanila pagkatapos ng isang malalim na pakikipag-ugnayan. Hindi niya ganoon ang estilo, isa siyang taong nagpaplano ng 3 hakbang, hindi kumikilos ng walang lubos na katiyakan. Marahang antong hininga si Samuel Ross sa kanyang puso, tinitigan si Yusuf Zoc ng ilang segundo nang walang imak, at pagkatapos ay tumigil sa pagsasalita. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating sila sa isang mamahaling distrito ng tirahan. Ipinarada ni Yusuf Zoc ang kotse sa isang kalye sa tapat ng kompleks at pagkatapos ay lumabas ng mag-isa, hinarap ang hangin, ulan, at kulog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 86, Pag-ambang. Lumalakas ang ulan, at walang mga naglalakad sa kalye maliban sa mga sasakyang nagmamadaling dumaan. Hindi nagsusuot ng kapote o nagdala ng payong si Yusuf Zoc, sa halip ay hinaluan niya ang malawak at madilim na gabi kasabay ng malakas na ulan. Bilang isang kilalang tao sa kabisera, si Otis Quinn ay hindi nakatira sa isang villa, ngunit nagmamay-ari siya ng isang bahay doon. Parehong nagmula sa Special Forces sina Samuel Ross at Benedict Koch, kaya likas na sa kanila na maingat na sundan ang isang tao. Masusing sinuri nila ang tirahan ni Otis Quinn at lahat ng bagay sa paligid nito. Nagsagawa na sila ng pagmamanman kung saan palihim na papasok sa komunidad, kung paano maiiwasan ang pagmamanman sa loob, at kung paano buksan ang kandado ng pinto ng apartment ni Otis Quinn, bukod sa iba pang mga bagay. Di nagtagal, tiniis ni Yusuf Zoc ang malakas na ulan, tumawid sa bakod sa blind spot ng komunidad para sa surveillance at maayos na nagtungo sa gusali kung saan nakatira si Otis Quinn. Nakatira si Otis Quinn sa Unit 1 ng Building 16, sa ika-5 palapag, Apartment 503. Ang pasukan sa unit ay may voice-controlled intercom system, na hindi mabubuksan ng walang susi maliban kung ay dadial mo ang numero ng residente at hingin ang kanilang pahintulot. Mula sa malayo, nakatayo si Yusuf Zoc 12 ng metro ang layo mula sa Building 16, malapit hanggat maaari sa gilid ng pader, maingat na sinusuri ng kanyang tingin ang lahat ng bagay sa paligid ng gusali, kabilang ang mga parking space para sa anumang kaina-hinalang sasakyan at kung may itinatago ba silang mga tao sa loob. Simula nang bumalik siya sa kabisera, ang tinaguriang kapatid na daw ay nanatiling tahimik, ngunit hindi naniniwala si Yusuf na hindi alam ni kapatid na daw na siya ay nakabalik na, kaya kinailangan niyang maging maingat, maaaring may bitag na naghihintay sa kanya sa loob ng tahanan ni Otis Quinn. Lumawak ang telekinesis, walang sinuman sa loob ng 15 metrong radius, at lampas sa 15 metro, hindi niya maabot ang kanyang telekinesis, ni hindi niya makita dahil sa malakas na ulan na tumatakip sa kanyang paningin. Humakbang si Yusuf Zoc paabant ng 2 hakbang at saka dahan-daang naglaho sa gitna ng malakas na ulan. Pagkawala niya sa gitna ng ulan, biglang nagkalat ang mga tilamsik ng tubig sa lupa na parang may tumatakbo ng malalaki, ngunit walang makita sa gitna ng ulan. Hay nako, nakarating na siya sa Building 16. Patuloy na iniskan ni Yusuf gamit ang telekinesis ang lahat ng sasakyan sa loob ng 15 metro, at matapos makumpirma ang kaligtasan, kinuha niya ang isang susi at binuksan ang pinto ng unit. Tunay nga, ito ang susi na nagbukas ng pinto, na ibinigay sa kanya ni Samuel Ross. Kung paano niya nakuha iyon, hindi nagtanong si Yusuf. Mahalagang tandaan na hindi lang si Otis Quinn ang nakatira sa Unit 1, kaya malamang hindi naging problema para kina Samuel at Marco na makakuha ng susi. Nang matagumpay na makapasok sa Unit 1, mabilis na umakyat si Yusuf sa hagdan gamit ang telekinesis, at binilisan ang takbo. Nasa invisible mode na siya, pero ang basa niyang sapatos ay nag-iiwan pa rin ng basang bakas ng paa sa hagdan. Phew! Bago pa man siya makarating, nauna nang nakarating ang telekinesis niya sa ika-5 palapag at direktang dumaan sa mga dingding para sumilip sa loob ng doorplate ng 503. Ha! Pagpasok pa lang ng telekinesis niya, biglang tumaas ang kilay ni Yusuf, at bigla siyang huminto sa pag-akyat. May 3 tao sa bahay ni Otis Quinn, kabilang si Otis at ang kanyang dating kasintahan. Ang ikatlong tao ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nasa edad 40,
nakasuot ng puting damit pang-practice na parang gown, may sapatos na tela sa paa at bahagyang nakakalbo sa pang-itaas. Isang sulyap pa lang sa lalaking may telekinesis, naramdaman agad ni Yusuf na hindi ito isang ordinaryong tao. Taglay niya ang kakaibang aura, isang kalmadong simoy ng hangin na nagbubunga ng isang walang awang tapang. Nagbubulungan at kumakain ang tatlo. Malinaw na sina Otis at ang babae ay parehong maingat kapag nasa paligid ng lalaki, at takot sa kanya. Bumagal si Yusuf habang itinutuon ang kanyang telekinesis, patuloy na nakikinig sa usapan ng tatlo. Tiyo, saan nagbakasyon si kuya daw? Talaga kayang naglakas loob ang lalaking iyon na pumunta sa bahay ko? May gusto na ba siyang mamatay? Hey, maraming tao nitong mga nakaraang araw ang may mga gusto ng mamatay. Ang nagngangalang Tiyo ay walang iba kundi ang think tank ng operasyon ni Kuya Daw, na nakadestino rito sa bahay ni Otis Quinn sa isang bantay. Tama, mukhang inaasahan na ni Brother Daw ang pagbisita ni Yusuf Zoc sa bahay ni Otis Quinn, kaya inambang na ito ni Lolo Wu ng mas maaga. Putek, papatayin ko talaga siya, napaigik si Otis Quinn, nabali ang braso niya, isang kahihiyan na palihim na kinukot siya ng marami. Ang ilan ay natawa pa nga na sinasabing ipinagbili niya ang kanyang asawa para iligtas ang sarili niyang balat. Dapat mong maintindihan, mas gugustuhin pang mamatay ng isang tunay na lalaki kaysa hayaang hamakin kahit kaunti ang kanyang asawa. Pero ang gago na ito, para mailigtas ang kanyang mukha, ay malupit na sinampal ang kanyang babae ng 10 beses, at sinasabing pagkatapos ng 10 sampal, nawalan ng 4 o 5 sa malalaking ngipin ang kanyang babae, at ang natitira ay natanggal. Maraming tao sa ilalim ng lupa ang tumatawa sa kanya. Teka lang, dapat siyang dumating mamayang gabi, kung may kumatok sa pinto, buksan mo lang, walang pakialam na pagtatapos ni Lolo Wu, pagkatapos ay muling sumulyap sa ina ni Otis Quinn, na ang pamamaga ng mukha ay hindi pa rin humuhupa. Kahit anong mangyari ngayong gabi, huwag kang lalabas, utos ni Lolo Wu. Opo, Lolo Wu, maingat na sagot ng babae. Kung pupunta siya, dapat malapit na, di ba? Ang hirap magmukhang madilim at maulan ang gabi dahil sa ganitong panahon, ibinaba ni Lolo Wu ang kanyang mga chopstick, naglakad papunta sa bintana, at sumilip pagkatapos itaas ang isang sulok ng kurtina. Ibinaba rin ni na Otis Quinn at ng kanyang mal ang kanilang mga chopstick, at kumuha si Otis Quinn ng sigarilyo at sinindihan ito, agad na sinimulang linisin ng kanyang mal ang mesa. Kahit na parang masungit si Otis Quinn, medyo kinakabahan pa rin siya sa kaibuturan niya, kung talagang nang-ahas na pumunta sa bahay niya ang Yusuf Zoc na iyon, gaano kaya kitapang si Yusuf Zoc? Kung talagang nang-ahas siyang pumasok ng palihim, nangangahulugan ito na si Yusuf Zoc ay alinman sa isang mabangis na tao o isang baliw. Ang taong iyon ay kailangang hampasin hanggang mamatay o makipagkamay, kung hindi, ang pagkatutok ng taong iyon sa iyo ay nangangahulugan na wala ng magandang hinaharap. Samantala, narating na ni Yusuf Zoc ang pasukan ng hagdanan sa ikalimang palapag at nakita niya ang pinto ng silid 503. Pinag-iisipan niya kung papasok ba siya o hindi. Ang Lolo Wu na ito ay malinaw na isang bihasang mandirigma, at ang aura na inilalabas niya ay kakaiba rin ang pakiramdam. Bukod sa pagkakaroon ng malakas na presensya, ang puso ng lalaking ito ay tumitibok ng napakabagal, isang bagay na napansin ni Yusuf Zoc matapos itong suriin ng maikli. Ito ang pinakakakaiba kay Lolo Wu kumpara sa mga normal na tao. Kung ang puso ng isang normal na tao ay tumitibok ng 70 o 80 beses kada minuto, ang kay Lolo Wu ay tumitibok ng hindi hihigit sa 30 o 40 beses, na wala pang kalahati kumpara sa iba. Ang kondisyong ito ay maaaring ilarawan bilang nakakatakot. Minsan nang napanood ni Yusuf Zoc ang isang episode ng Animal Planet, kung saan sinasabi nito na ang tibok ng puso ng isang elepante ay 28 beses bawat minuto, ang sa blue whale ay 6 na beses bawat minuto, at ang ilan sa mga nangungunang atleta sa mundo ay mayroon ding mga tibok ng puso na mas mababa sa 40 beses bawat minuto. Siyempre, ang mga elepante at blue whale ay walang dod ang napakalakas, at ang mga atletang iyon ay pambihira at matatag. Malinaw na eksperto si Lolo Wu, at ngayon narito siya, sa labas ng pinto ni Otis Quinn. Dapat ba siyang pumasok? Sinabihan ni Lolo Wu si Otis Quinn na buksan ang pinto kung may kumatok, kung ganoon, pwede akong pumasok ng direkta.
Hindi nagmadali sa pagdedesisyon si Yusuf Zoc ngunit mabilis na pinag-isipan ang susunod niyang gagawin, kung paano niya masisiguro ang sarili niyang kaligtasan habang sinusupil si Lolo Wo, sinusupil si Otis Queen. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc, pagkatapos ay muling ginamit ang kanyang telekinesis sa tahanan ni Otis Queen. Ang bahay ni Otis Queen ay humigit kumulang 100 metro kwadrado, na may 3 kwarto, isang master bedroom at 2 pangalawa. Ang master bedroom. Matapos makita ang master bedroom, isang ideya ang pumasok sa isip ni Yusuf Zoc, pagkatapos ay dahan-dahan siyang umatras pabalik sa hagdanan at tahimik na nagsimulang maghintay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 87, 2 turo. Natapos nang maghugas ng pinggan ang kerida ni Otis Queen at nakapagtimpla na rin ng tsaa para kina Tio Wo at Otis bago tuluyang pumasok sa master bedroom. Pagkatapos ay humiga siya sa kama at nagsimulang magbasa ng libro. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakagawa na ng hakbang si Yusuf Zoc. Sinadya niyang magingay habang paakyat sa hagdan at kumakatok sa pinto ng kwarto 503. Bang! 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 Habang ang 3 katok ay parang tunog ng isang kampana, sabay-sabay na napatayo sina Otis Queen at Tio Wo, at maging ang kerida ni Otis ay agad na bumangon sa kama at tumayo sa tabi ng pinto sa loob ng kwarto, nakikinig ng mabuti. Sumulyap si Tio Wo kay Otis Queen at saka palihim na nagtago sa likod ng mga kurtina ng sala. Sino yan? Sigaw ni Otis Queen sa labas. Hindi sumagot si Yusuf Zoc sa tanong ni Otis Queen, sa halip ay inilagay niya ang kanyang palad sa butas ng silaipan ng pinto ng seguridad. Nang sumilip si Otis Queen sa butas ng silaipan, wala rin siyang nakita kundi kadiliman. Huminga ng malalim si Otis Queen. Sinabi sa kanya ni Tio Wo na, kahit sino pa ang nasa pinto o gaano karami ang mga tao, tiwala si Tio Wo na mahuhuli niya ang bisita. Kalmado lang ng 1 o 2 segundo, sa kanya binuksan ang pinto ng seguridad. Nang bumukas ang pinto, umatras din si Otis Queen ng 2 hakbang at mabilis na binunot ang nakapikit na baril, itinutok ito sa pintuan. Sa katunayan, si Otis Queen ay may baril nga, isang baril na nakatago sa kanyang katawan. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang naganap dahil walang nagmamadaling pumasok. Ang lalaking nagngangalang Yusuf Zoc ay hindi pumasok. Sino ang nandyan? Kumunot ang noo ni Otis Queen, humakbang paarap para tumingin sa paligid ng pintuan, at sumilip din sa pasilyo. Pero, walang tao roon. Nako, nakasalubong ko ba ang multo? Mura ni Otis Queen habang mahigpit niyang isinasara ang pinto ng seguridad, sumandal dito para huminga, at muling sumilip sa butas ng silaipan. Sa pagkakataong ito ay nakakakita na siya, ngunit wala pa ring tao sa labas ng pinto. Tio Wo, may kumatok sa pinto, pero walang tao roon. Agad na pumasok si Otis Queen sa sala at sinabi sa seryosong tono. Nagtago sa likod ng kurtina, lumabas din si Tio Wo na nakakunot ang noo at ngumisi. Nandito siguro siya, tinatakot tayo, naglalaro ng psikolohikal na laro. Natuklasan ba niya na nandito ka? Naguguluhan na tanong ni Otis Queen. Hindi, umiling si Tio Wo, maghihintay kami. Langit-ngit, bigla na lang bumukas ang pinto ng master bedroom, at ang kabit ni Otis, na kanina pa nagtatago at nakikinig sa likod ng pinto, ay labis na nagulat. Anong ginagawa mo? Parehong nagulat sina Otis Queen at Tio Wo, ngunit nang makita nila ang takot at litong babae habang bumubukas ang pinto, galit pa ring tumatahol si Otis Queen. Nang magsimulang magpaliwanag ang kabit ni Otis Queen na hindi niya binuksan ang pinto, malamig na iniutos ni Tio Wo, isara mo ang pinto at bumalik ka. Dahil sa takot, agad na isinara ng kerida ni Otis Queen ang pinto at tumakbo pabalik sa kama, paikot-ikot ang mga mata at lalong namumutla ang mukha. Hindi siya ang nagbukas ng pinto, pero paano ito bumukas ng mag-isa? Multo kaya iyon? Habang iniisip ng kerida ni Otis Queen, lalong namumutla siya, at nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Habang siya ay nawawala sa kanyang naguguluhan na pag-iisip, isang kamay ang biglang sumulpat mula sa kung saan, mabilis na tinakpan ang kanyang bibig, at isa pa ang pumulupot sa kanyang leeg. Pagkatapos, agad na itinali ang kanyang headscarf sa kanyang ulo, at wala na siyang makitang anuman. Huwag kang gagawa ng ingay, kung hindi ay itatapon kita sa bintana,
Bulong ng boses ni Yusuf Zok sa kanyang tainga. Dal-dal, 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 nagsimulang magkalabog ang mga ngipin ng kerida ni Otis Quinn, isang alon ng pagmamadali ang bumalot sa kanya, at bigla, kasabay ng isang iglap, nabasa niya ang kanyang sarili sa takot, nabasa ang kanyang pantalon at ang kama. Naiinis si Yusuf Zok. Anong klaseng katigasan ng isip ito? Ito ba talaga ang kerida ng isang gangster? Masyado siyang duwag, di ba? Sumunod ka sa sinabi ko, at hindi kita papatayin. Pero kung susuway ka, itatapon kita palabas ng ikalimang palapag. Huwag mo nang isipin kung maglalakas loob akong gawin iyon, patuloy ni Yusuf Zok sa pagkalagkad sa kerida ni Otis Quinn palabas ng kama at lumapit sa pintuan, pagkatapos ay idinagdag, tawagin mo rito si Otis Quinn. Dahan-dahan niyang binitawan ang bibig ng kerida ngunit nanatili ang mahigpit na hawak sa leeg nito na para bang sakalin niya ito anumang oras. Nanginginig, ibinuka niya ang kanyang bibig, ang kanyang boses ay lumuluha, Otis. Otis, halika rito sandali. Pwes, ano na naman ngayon? Galit na mura ni Otis Quinn, sabay sulyap kay Tio nang may paghingi ng tawad, pagkatapos ay naglakad ito papunta sa master bedroom. Whoosh! Pagkabukas niya ng pinto, agad niyang nakita ang kanyang babae na may takip na unan sa ulo, ngunit nanginginig ito sa buong katawan, basang-basa ang kanyang pajama, at walang tigil na tumutulo ang tubig sa kanyang mga binti. Anong ginagawa mo? Nakatitig na tanong ni Otis Quinn, habang nanlalaki ang mga mata. Naglalaro ng maskara sa kalagitnaan ng gabi. Gusto mo bang itaas ko ang belo mo o kung ano? Bang! Nang nakatalikod na si Otis Quinn sa pinto, pinagalitan ang kanyang kasintahan dahil sa paglalaro ng kung ano-ano, biglang sumara ang pinto sa likuran niya, at kasabay nito, nakaramdam siya ng biglaang sakit sa likod ng kanyang ulo, na sinundan ng biglaang pagkawala ng malay. Sa katunayan, isang sampal lang ang natanggap ni Yusuf Zok, at nawala ng malay si Otis Quinn sa gitna ng pagkabigla. Natural lang, hindi siya hinayaang bumagsak sa lupa ni Yusuf Zok, sa halip ay mabilis na nasalo si Otis Quinn, mabilis na hinugot ang baril mula sa baywang ni Otis Quinn, at inihiga siya sa sahig. Mabuting bata, umupo ka sa kama at huwag kang gagalaw, huwag kang gagawa ng kahit anong ingay, at huwag mong iangat ang kumot sa ulo mo, sabi ni Yusuf Zok, ngayong lumipas na ang 3 minuto niyang pagiging di nakikita, na nagpapakita ng kanyang anyo. Samantala, ang kanyang telekinetic sense ay binabantayan si Tio na nasa sala, na nakakunot din ang noo habang nakatingin sa master bedroom. May naramdaman siya, pero hindi siya sigurado. Pagkalipas ng ilang segundo, muling bumukas ang pinto ng master bedroom, ngunit hindi lumabas si Otis Quinn, pintong bumubukas lamang ito, at mula sa kanyang anggulo ay hindi makita ni Tio ang loob ng silid. Otis Quinn, anong nangyayari? Malamig na tanong ni Tio. Walang gaanong. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa likuran niya, at kasabay nito ay isang nagyayelong bar aisles ng baril ang dumiin sa noo niya. Buzz! Biglang nanigas ang ulo ni Tio, nanindig ang balahibo niya, at nakaramdam din siya ng nakakatakot na pakiramdam na parang may nakasalubong siyang multo. Kailan pa siya nahabol ng kalaban? Paanong hindi niya napansin? Huwag kang lumingon. Whoosh! Gayon din, isang punda ng unan ang hinayla para takluban ang kanyang ulo. Ayaw ni Yusuf Zok na may makatuklas sa kakayahan niyang maging invisible, kaya tinakpan niya ng punda ang ulo ng kausap niya, para masigurong wala silang kaalam-alam na invisible siya ng mga oras na iyon. Nakikita kong gusto mong gumalaw. Muling narinig ang boses ni Yusuf Zok, dahan-daang bumababa ang bar aisles ng baril para sumingit sa puwang sa kanyang kasukasuan ng balikat. Paf! Walang anumang babala, determinado siyang nagpaputok. Isang bumulwak ng dugo at laman mula sa balikat ni Tio ang sumabog at tumalsik sa dingding kasama ng bala. Biglang natamba si Tio, at sa wakas ay nagawa niyang tumalikod at sumipa palabas. Gayunpaman, habang natatakpan ang ulo, sumisipa siya palabas batay lamang sa kanyang likas na ugali. Whoosh! Mas mabilis si Yusuf Zok, nang bumagsak si Tio sa lupa at sumipa palabas, mabilis na lumapit si Yusuf Zok sa tagiliran ni Tio. Sinampal ng malakas ang mukha nito gamit ang isang kamay, idiniin ng mahigpit ang punda ng unan, at idiniin ang ulo ni Tio sa lupa habang ang baril ay nakasandal sa noo nito. Susuko na ako.
Mabilis na sumuko si Tio, napagtantong hindi niya kayang lumaban sa sakit mula sa tama ng bala at sa pagharap sa isang halatang mahusay na kalaban na napakabilis. Hindi niya man lang nasal-ayan ang mukha ng umaatake sa kanya. Ang katotohanang natatakpan ang kanyang mukha ay nagpaliwanag na ayaw ng umatake na makita niya kung ano ang hitsura niya. Hindi ba't si Yusuf Zoc iyon? May iba pa ba? Nang inig si Tio, dahil lahat ng senyales ay nagpapahiwatig na si Yusuf Zoc ay lubos na mahusay at malakas, isang uri ng tao na karaniwang kabilang sa isang panloob na sekta ng martial arts at tiyak na may malawak na pinagmulan. Patuloy na idinidiin ni Yusuf Zoc ang kamay sa ulo ni Tio, idinidiin pababa, at pinigilan siyang makagalaw, habang kasabay nito, ang barrels ng baril niya ay patuloy na dahan-daang gumagalaw pababa. Bumilis ang tibok ng puso ni Tio hanggang sa lalamunan niya. Ang barrels ng baril ay dumampi sa kasukasuan ng kabilang balikat niya. Paf! Nagpaputok siya ng determinado, walang pag-aalinlangan, talagang walang awa. Manam, natakot si Tio, nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Dati ay 800,000, ngayon ay umaabot na sa 1,000,000. Dalhin ito sa front desk ng Fereni Hotel sa loob ng isang araw. Pwede mo namang piliing huwag dalhin, pero sa susunod hindi na kita hahanapin, Tio, hahanapin ko ang kapatid mong si Dao. Sigaw ni Yusuf Zoc sa pangalan ni Tio. Nang marinig ni Tio na binanggit ang sarili niyang pangalan, batid niyang malinaw na alam ng kalaban niya ang kanilang pinagmulan, labis siyang natakot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 88, Pangarap na Kinabukasan. 2 putok, parehong dumaan sa puwang sa balikat. Bagamat hindi nakamamatay, nakararanas na si Yusuf Zoc ng pagkahilo at mga sintomas ng panghihina. Tutal, maraming dugo ang nawala sa kanya. Ang baril ay itinapon sa tangke ng isda sa sala ni Otis Queen. Ilang segundo ang lumipas, narinig ng nahihilong si Yusuf Zoc ang tunog ng pagsara ng pinto. Umalis na si Yusuf Zoc. Hindi siya pumatay ng kahit sino dahil hindi siya kumitil ng buhay maliban na lang kung talagang kinakailangan. Kahit na mayroon siyang mga espesyal na kakayahan, ang tanging hangad niya ay kumita ng pera, yumaman, at mangakit ng mga babae. Sinamantala ang maulan na gabi, binalikan niya ang kanyang mga hakbang, pumasok muli sa A8, at umupo sa passenger seat. Magmaneho ka, sigarilyo. Hinubad ni Yusuf Zoc ang kanyang basang-basang Amerikana, at agad na kumuha si Samuel Ross ng sigarilyo at sinindihan ito para sa kanya. Kumusta ang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Samuel Ross. Maghihintay tayo at titingnan natin. Bukas, babalik kayo sa trabaho ng bata. Kung may magdadala ng pera sa bar bukas, maaari nating ituring na pansamantalang sarado na ang kasong ito. Kung hindi, lalabas tayo ulit bukas ng gabi. Hindi mo siya pinatay. Kumunat ang noo ni Samuel Ross. Ang isang nasugatang ahas ay magdudulot ng walang katapusang mga problema. Umiling si Yusuf Zoc. Kontrolado ko na ito. Sige. Nang marinig ni Samuel Ross ang tono sa boses ni Yusuf Zoc na walang gustong makipagtalo, ibinuka niya ang bibig para magsalita ngunit piniling manahimik. Sa sandaling iyon, kinuha ni Yusuf Zoc ang kanyang telepono, nag-isip sandali, at tinawagan ang numero ni Flor Carson. Kailangan niya agad ng isang taong mapagkakatiwalaan niya, at walang duda, si Flor Carson ay isa sa mga pinakamaaasahan. Sa kasamaang palad, patuloy na nakapatay ang telepono ni Flor Carson, nang walang indikasyon kung nasaan siya. Para bang inaasahan na niyang papatayin ni Flor Carson ang telepono niya, ibinaba ni Yusuf Zoc ang telepono at agad na tinawagan si Ozzy Parham, na nasa malayong lugar sa Shandong. Bro, bakit libre mo akong tawagin? Anong meron? Sinagot ni Ozzy Parham ang tawag sa pangalawang ring pagkatapos nitong kumonekta. Pwede ka bang maghanap ng makakapagpaalis kay Luciano ng mas maaga? Babayaran ko ang kahit anong halaga. Sina Luciano at Ozzy Parham ay mga kaibigan ni Yusuf Zoc noong bata pa sila, silang tatlo ay parang magkapatid sa buhay at kamatayan. Kung makakalabas ng maaga si Luciano sa kulungan, walang dodang siya rin ang magiging pinakamahusay na katulong. Bro, anong problema? Dahil napakatalino ni Ozzy Parham, nahalata niya ang pagkaapurahan sa boses ni Yusuf Zoc. Bakit ganoon na lang kasabik si Yusuf Zoc na mailabas si Luciano?
Nagtatanong lang ako kung pwede mong mailabas ng maaga si Luciano, nagmamadaling sabi ni Yusuf Zop. Napatawa ng mapakla si Ozzy Parham. Hindi pwede, pare. Wala pang kalahating taon ang natitira. Sinubukan ko na, hindi talaga pwede. Nako, huwag na lang, bumantong hininga si Yusuf Zop. Dahil nakatali si Ozzy Parham sa negosyo ng pamilya at nakakulong si Luciano, habang nawawala si Flor Carson, wala na talaga siyang mapaglilingkuran. Bagamat sina Samuel Ross at ang bata ay mga pagpipilian din, nag-aalinlangan pa rin siya tungkol sa mga ito. Bro, kailangan mo ba ng tulong? Nagmamadaling tanong ni Ozzy Parham nang mapagtantong malapit ng ibaba ni Yusuf Zok ang tawag. Oo, kailangan ko ng isang taong pupunta sa kabisera para tulungan ako sa isang maliit na bagay, tumanggo si Yusuf Zok at sinabi. Sa totoo lang, may kasama akong mapaglilingkuran. Naaalala mo ba ang Dream Morrow? Biglang banggit ni Ozzy Parham. Pangarap na bukas. Nagulat si Yusuf Zok. Paano ko siya makakalimutan? Magkasama kami sa isang dorm noon, hindi ba't lumipat siya sa Provincial Sports School? Tumawa si Ozzy Parham. Dinisiplina siya at tinanggal sa trabaho ng sports school, ngayon siya na ang nagmamaneho para sa akin, naghahatid ng mga muebles. Disiplinado. Hindi nakapagsalita si Yusuf Zok. Binali niya ang mga braso ng coach at gumugol pa ng kalahating buwan sa kulungan. Gusto niya pa ring baliin ang mga braso ng tao, no? Sabi ni Yusuf Zok sabay tawa ng mapait. Walang pagpipilian, ganyan talaga ang mga taong nagsasanay ng judo, basta-basta na lang nila pinapabayaan ang mga tao. Kung siya nga iyon, bahala na siya. Nag-isip sandali si Yusuf Zok bago agad na nagdesisyon. Noong nasa paaralan siya ng palakasan, may 4 na tao sa kanyang dorm, siya, si Ozzy Parham, si Luciano, at ang Dream Morrow. Nagsanay siya ng tradisyonal na martial arts, tulad ni na Luciano, Ozzy Parham, at Yusuf Zok. Sa kabilang banda, ang Dream Morrow ay mahilig sa judo. Noong panahong iyon, kalahating taon pa lamang si Dream sa sports school bago siya inilipat sa Provincial Sports School, dahil napakataas ng kanyang talento sa judo, kaya isa siyang napakahusay na manlalaro. Naalala ni Yusuf na noong una, hindi niya, kasama sina matandang Shu at Luciano, ang natalo si Dream. Kapag naglalaroan sila, siguradong hindi nila siya hinahayaang makalapit. Gaya ng alam ng lahat, ang paglapit sa judo ay nangangahulugan ng paghagis, at ang judo ay partikular na malakas sa mga diskarte sa wrestling. Dahil napili para sa espesyal na pagsasanay sa paaralang pampalakasan sa probinsya, may isip ng isa kung gaano kahusay ang kasanayan ni Dream sa judo. Bukod dito, nagkasundo na rin sila ni Dream at noong gabi bago siya umalis, nag-inuman ang 4 na magkakaibigan sa dorm buong gabi. Kung hindi ka sikat sa esports, napakahirap makahanap ng trabaho pagkatapos magretiro, at dahil natanggal si Dream sa paaralan, normal na lang para sa kanya ang magtrabaho bilang driver ngayon. Teka lang, kasama ko si Dream, gusto kanyang makausap. May narinig akong kalusko sa telepono, kasunod ang isang malalim na boses, Bro, tulungan mo naman akong kumita ng pera, kapos ako sa pera. Prangka at walang paligoy-ligoy si Dream. Lumipad ka papuntang kabisera bukas, tawagan mo ako pagdating mo, at may ipapadala akong susando sa iyo. Diretso rin si Yusuf. Nagtiwala siya kay Dream, at dahil hindi pamilyar si Dream sa lugar sa kabisera, kay Yusuf na lang siya maaasahan. Manam, tatawagan kita bukas. Pagkasabi niyan, ibinaba na ni Dream ang telepono. Malungkot na ngumiti si Yusuf at ibinaba ang telepono. May inaasahan kang kaibigan. Nakikinig si Samuel Ross sa usapan ni Yusuf, kaya pagkatapos ni Yusuf, natawa siya at sinabing, "Sisanduan ko si Pilar bukas." Oo, nakangiting sagot ni Yusuf. Dream ang pangalan niya, kaklase ko. Isa siyang interesante na tao, malalaman mo rin yan kapag nakilala mo na siya. Saan siya titira pagdating niya? Tanong ni Samuel, kailangan ko pa bang maghanap ng matutuluyan para sa kanya? Kailangan ko nga ang tulong mo, naisip ni Yusuf sandali, hayaan mo muna siyang tumuloy sa hotel, at saka tulungan mo naman akong makahanap ng apartment malapit sa Beijing Film Academy sa lalong madaling panahon. Oh, nang marinig ang plano ni Yusuf, agad na naunawaan ni Samuel ang sitwasyon. Isinama ni Yusuf ang kanyang kaklaseng si Dream upang palihim na protektahan ang kanyang kapatid na babae.
At saka, kung talagang magdadala si Otis ng 1,000,000 bukas, mananatili kayong 600,000 ni Pillar. Kunin mo na lang. Ano? Isa pang milyon. Nagulat si Samuel, naalala kung paanong humingi si Yusef ng 800,000 noon, at ngayon ay nadagdagan ito ng 200,000. Sumanghal si Yusef, kung hindi sila magdadala ng 1,000,000 bukas, sa makalawa ay tataas ito sa 5,000,000. Hey, kung talagang dinadala nila yan, ang bilis talaga nating kumita. Susunod kami ni Pillar sa iyo mula ngayon, sabi ni Samuel na may natatawang ngiti. Huwag kang magsalita ng ganyan, tumingin si Yusef kay Samuel at umiling, magkaibigan tayo. Tumango si Samuel, nakangiti pa rin, sige, mga kaibigan. Kuwit. Samantala, habang nagmamaneho sina Yusef at Samuel patungo sa Axiang restaurant, si Lolo Wu ay binuhat pababa ni Otis at ng kanyang mga tauhan at isinugod sa isang pribadong klinika. Habang nagmamaneho, tumunog ang telepono ni Lolo Wu. Dahil hindi magamit ni Lolo Wu ang kanyang mga braso, ang tauhan ni Otis ang kumuha ng telepono ni Lolo Wu. Ito ay, si Kuya daw po, nanginginig ang mga labi niya. Nakita ng alipores ni Otis ang caller ID. Ibigay mo sa akin, agad na kinuha ni Otis ang telepono at mabilis na sinagot, Kuya daw, si Otis ang nagsasalita. Ah, Otis, nasaan si matandang Wu? Sabihin mo sa kanya na may balita ako galing sa Shanghai. Mukhang hindi basta-basta kilala ang lalaking nagngangalang Yusef Zoc, kaya kinansela muna ang operasyon sa ngayon. Hihintayin natin ang pagbabalik ko para mapag-usapan ang mga detalye, sabi ng boses sa telepono. Kuya daw, huminga ng malalim si Otis at seryosong sinabi, Kuya daw, 2 beses nang nabaril si Wu, papunta na kami sa klinika ni matandang Guy. Ano? Nagulat si Brother daw at seryosong nagtanong, anong nangyari? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 89, bukas at mataas ang likod. Isinalaysay ni Otis Quinn ang nakakatakot na mga pangyayari noong gabing iyon, at habang ginagawa niya ito, isang nakakakilabot na pakiramdam ang damaloy sa kanyang gulugad. Mukhang hindi naman sinasadya ni Yusef Zoc na saktan siya, kung hindi ay baka nabaril na siya ngayon, tama ba? Paano nga ba siya nakapasok sa silid? Matapos marinig ang kwento ni Otis Quinn, nalitaw si Brother daw. Ang ibig sabihin ni Otis Quinn ay hindi niya alam ni Lolo Wu kung kailan pumasok si Yusef Zoc sa master bedroom, ni kung paano nakapasok si Yusef Zoc sa bahay ni Otis Quinn. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Otis Quinn, sa palagay ko ay pumasok siya sa bintana. Kung bumaba siya mula sa bubong gamit ang lubad, maaaring nakapasok siya diretso sa master bedroom. Sige, huwag na muna nating pag-usapan ang iba pa sa ngayon. Hanggat hindi nanganganib ang buhay ni Lolo Wu, ayos lang kami. Babalik ako sa kabisera sa lalong madaling panahon, sabi ni Brother daw bago niya ibaba ang telepono. Teka, agad na pinigilan ni Otis Quinn si Brother daw, sabi ni Lolo Wu gusto ni Yusef Zoc na magdala tayo ng 1,000,000 bukas, kung hindi, gagawin niya. Hahanapin ka niya. Alam ko, hindi sumagot si Brother daw kay Otis Quinn at sinabi lang na alam niya, habang si Otis Quinn ay ngumiti ng mapait. Natatakot na siya ngayon, ang pagharap sa isang kalaban na hindi nakikita at hindi matunten ay sadyang napakadelikado. Hindi pa kasama rito na maging si Lolo Wu ay pinabagsak ng taong iyon. At sino si Lolo Wu? Isa siyang alamat sa inner circle ng martial arts, napakalakas, isang taong hindi kayang talunin ni Otis Quinn kahit 10 pa siya. Pero ngayon, hindi ba't 2 beses pa rin siyang nabaril? Na si Yusef Zoc ay walang awa at sapat na masama. Sa 2 injury na iyon, kahit makabawi pa si Lolo Wu, tiyak na hindi na magiging kasing galing ng dati ang mga braso niya. Bukod pa rito, may binanggit si Brother daw tungkol sa isang mensahe mula sa Shanghai, na nagsasabing hindi simple si Yusef Zoc at sinabihan niya si Lolo Wu na tumigil. Anong mensahe mula sa Shanghai? Gaano ba kapambihira itong si Yusef Zoc? Kasabay ng marahang buntong hininga, inamin ni Otis Quinn na isa lamang siyang tagapagpatupad ng batas. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Kuwit. Samantala, dumating si Yusef Zoc sa Axiang restaurant, kinuha ang nakabalot na nilagang baboy, pati na rin ang inihaw na tuhog, beer, at alak ng kapitbahay,
at isinakay ang mga ito sa kanyang sasakyan para bumalik. Masyado na siyang matagal na wala, mahigit 3 oras na ang nakalipas, kaya kailangan niyang bumalik agad, kung hindi ay magtatarante si Mia. Bukod pa rito, binigyan niya sina Samuel Ross at Suzy ng 100,000 yuan. Ang perang ito, na dala niya pabalik mula sa Shanghai, ay nasa ball na niya sa buong oras, na may mahigit 200,000 pa, kaya naglabas siya ng 100,000 para kay Samuel Ross. Ang perang ito ay para sa pagrente ng bahay at pagbili ng ilang mga pangangailangan sa bahay. Kung ang inuupahang bahay ay walang mga kagamitan, kakailanganin nila ng kama, telebisyon, refrigerator, higaan, at iba pa, kaya ang 100,000 yuan ay sapat na. Nang ibigay ni Yusuf Zok ang pera, ang ibig niyang sabihin ay kung may matitira pa, dapat nilang bigyan ng pagkain ang kanilang mga kasamahan mula sa Departamento ng Seguridad, kung hindi pa ito sapat, maaaring bayaran muna ni Samuel Ross ang kulang, at babayaran siya ni Yusuf Zok kalaunan. Labis na namangha si Samuel Ross nang matanggap niya ang pera. Ilang araw pa lang ang nakalipas, at walang korap na nagbigay si Yusuf Zok ng 100,000 yuan. Ilang araw pa lang ang nakalipas, nabaliw si Yusuf Zok sa mahigit 300 yuan. Kuwait, alauna ng madaling araw, bumalik si Yusuf Zok sa villa ni Ruth Wilcox, at sina Mia at Ruth Wilcox ay parehong sabik na nakaupo sa sopa at nanonood ng TV. Hindi nakatulog si Ruth Wilcox dahil nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Yusuf Zok, habang si Mia naman ay hindi nakatulog dahil plano niyang pakalmayan si Yusuf Zok. Dahil hindi ganoon ang laro mo, 4 na oras para bumili ng nilagang baboy. Pumunta ba siya para magkatay ng baboy? Gayunpaman, nang pumasok si Yusuf Zok dala ang pagkain, parehong natigilan sina Mia at Ruth Wilcox dahil basang-basa si Yusuf Zok, maging ang kanyang mga sapatos ay napuno ng tubig. Paano ka nabasang-basa ng ganito? Agad na tumayo si Ruth Wilcox para kunin ang pagkain kay Yusuf Zok, habang si Mia naman ay bamulong ng malalim. Gusto niya sanang makipag-away kay Yusuf Zok, pero nang makita ang gusot nitong anyo, agad na nawala ang galit niya. Magpapalit muna ako ng damit, at pagkatapos ay mag-inom tayong 3 hanggang sa malasing tayo, sabi ni Yusuf Zok, na hindi nakakalimutang magbiro. Lasingin mo ang paa ko, ihahatid na kita sa kama ngayon din, kaya mo ba? Hamon ni Mia, na palaging mapang-akit. Lola, hindi po ako maglakas loob, magpapalit po ako ng damit, tumakbo pabalik sa kanyang kwarto si Yusuf Zok na parang tumatakas. Kikiki, tumawa ng malakas si Mia, iyan ang tinatawag mong pagkakaroon ng pusong magnanakaw ngunit walang tapang. Bilasan mo at kainin mo na ang nilagang baboy mo habang mainit pa, huwag ka nang uminom, tingnan mo ang oras. Inalis ni Ruth Wilcox ang bejio at beer, hindi niya pinayagang uminom sina Yusuf Zok at Mia, dahil may trabaho sila bukas. Hindi, iwanan mo na ang beer, kalimutan mo na ang puti. May mga tuhog tayo rito, at hindi masaya kung walang serbesa. Tama, sinabi naming hindi kami uuwi hanggat hindi kami lasing mamayang gabi. Lumabas si Yusuf Zok mula sa kanyang kwarto, nakapalit na ng shorts at t-shirt. Kung gayon, bawat isa sa inyo ay maaaring uminom ng 1 bote, pero iyon lang, hindi hihigit, sabi ni Ruth Wilcox, na walang iniwang lugar para sa pagtatalo. Magtabi ka ng 3 bote, kailangan mo ring uminom, at matulog ng mahimbing pagkatapos. Tumingin si Yusuf Zok kay Ruth at iginiit. Tama, kailangan mong uminom, kung hindi ito masaya para sa ating dalawa, pagsang-ayon ni Mia kay Yusuf Zok. Sige, 1 baso lang ang iinuman ko, nag-isip sandali si Ruth bago umupo. Mabilis na binuksan ni Yusuf Zok ang 3 bote at iniabot ang tig-isa kina Ruth at Mia. Hindi kayo malalasing ng 1 bote, at huwag kayong mag-alala, hindi ako mananamantala ng kahit sino. Tara, humigop tayo. Ang swerte ko na nakilala ko ang 2 dilag, sabi ni Yusuf, sabay kalabog ng bote niya sa bote ng mga babae at saka ininom ang kalahati nito sa 1 lagok. Gusto ko ang sinasabi mo, Yusuf. Totoong tao ka, at gusto ko ang tipo mong prangka. Sasamahan kita sa pag-inom ng kalahating bote. Tumigil si Mia sa paghamon kay Yusuf at, ginaya siya, nilagok ang halos kabuuan ng bote. Sumulyap si Ruth kay Yusuf Zok, walang imak,
Pero ininom din niya ang halos kabuuan ng bote ng alak, mas marami pa kaysa sa nainom nina Yusef at Mia. Alam ni Yusef na ang ibig sabihin ni Ruth ay, 1,000 salita ang nasa alak. Hehe, nakikita mo ba? Sabi ko na nga ba? Hindi napigilan ni Mia ang matawa sa pagmamalaki matapos niyang makitang sumulyap si Ruth kay Yusef at saka ininom ang halos kabuuan ng bote niya. Anong ibig mong sabihin na sinabi ko sa iyo? Nagtatakang tanong ni Yusef. Nagtataka rin si Ruth kung ano ang ibig sabihin ni Mia. Isang babae, isang lalaki, ilang palihim na bagay, sabi ni Mia, habang nakatingin kina Yusef at Ruth. Namula ang mukha ni Ruth, at marahang itinulak si Mia, sabay sabing, ano bang pinagsasabi mo? Wala nang kalokohan, o wala nang umiinom. Sinaman siya ng tingin ni Ruth. Nilabas ni Mia ang dila niya at gumawa ng nakakatawang mukha. Diyos ko, gusto ko rin sanang makipagsaya ng palihim sa iyo, ano kaya kung bigyan mo ako ng pagkakataon? Walang pakundangang sabi ni Yusef, walang pakialam sa mga sinabi ni Mia. Ikinukumpas ni Mia ang kanyang mahahabang pilikmata habang nakangiti, depende naman yan sa ugali mo. Medyo kailangan ko ng kontrol, kung gusto mo ng kasiyahan kasama ako, kailangan mong sundin ang sinasabi ko. Kung gayon, ayos na ang lahat, nakatadhana na para sa atin na walang ganoong kasiyahan. Kung gagawin ko ang sinabi mo, paglalaroan mo talaga ako hanggang sa mamatay. Inom na lang tayo, haha, at least naiintindihan mo yon. Tawa ni Mia ng malakas. Napailing si Ruth sa pagkatuwa, nakita niyang nakakaaliw ang berwan ni Mia at Yusef. Bukod dito, alam ni Ruth na ang dahilan kung bakit maaaring makipag-away si Mia kay Yusef ay dahil sa puso ni Mia, nakuha na ni Yusef ang pagsang-ayon nito. Si Mia, tulad niya, ay hindi ang tipo ng tao na basta na lang nakikipag-ugnayan sa mga lalaki, at ang kadalian ng pag-uusap sa pagitan nila ni Yusef ay nagpakita ng kanyang pagiging tunay. Siya ay hindi mapagpanggap, na siyang nagpapaiba sa kanya sa ibang mga lalaki dahil sa isang katangian, at ang katangiang iyon ay kadalisayan. Oo, kadalisayan. Hindi kailanman nagkunwari si Yusef sa harap nila, kahit man lang sa pamamagitan ng kanilang hayag at palihim na pakikipag-ugnayan at obserbasyon, si Yusef ay bukas at tapat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 10, may dumating mula sa punong himpilan hindi naman kalabisan ang alak, isang bote lang bawat tao, at iyon lang. Naging maayos naman ang takbo ng isip ni Mia ngayong gabi, uminom at nagluto ng inihaw na baboy bago masunuring umakyat sa taas para matulog kasama si Ruth Wilcox. Lumipas ang gabi nang walang anumang insidente, ngunit pagsapit ng madaling araw, habang mahimbing pa ring natutulog si Yusef Zoc, biglang may kumatok sa kanyang pinto. Sino yan? Napabalikwas ng bangon si Yusef Zoc. Yusef, bumangon ka na, may importanteng gagawin. Boses ni Ruth mula sa labas ng pinto. Ah, sige. Ngayon na, ngayon na. Naramdaman ni Yusef Zoc ang pagmamadali sa boses ni Ruth, hinimas niya ang kanyang mukha at agad na bumangon sa kama. Di nagtagal, lumitaw si Yusef Zoc at nakita si Ruth Wilcox na may mukha na puno ng pag-aalala. Tunay ngang pangit ang hitsura ng kanyang kutis, at higit pa ito sa kakulangan ng tulog, tila balabis din siyang nababagabag. Anong problema? Kumunat ang noo ni Yusef Zoc. May darating mula sa punong himpilan ng Fereni ngayon, nasa himpapawid na sila at inaasahang darating sa kabisera bandang 10:30 ngayong umaga. Huminga ng malalim si Ruth Wilcox, kaya, pumunta tayo sa kumpanya ng maaga para may handa ang mga gamit. May darating mula sa punong himpilan ng Fereni. Para saan? Nagtatakang tanong ni Yusef Zoc. Tinanong ko si Lolo, at may 3 dahilan, sabi ni Ruth Wilcox nang may mapait na ngiti. Ang una ay ang kooperasyon kay Parker na iniulat ko na sa punong tanggapan, at ngayong hindi na ito natuloy, maraming tao roon ang labis na nalungkot. Ang pangalawa ay ang kamakailang pagbaba ng performance ni Fereni dahil sa kaso ng pambobomba. Maraming ingay sa punong himpilan, lahat ng uri ng tsismis ay kumakalat, na nagsasabing ako, isang babae, ay hindi kayang harapin ang buong sitwasyon. Ang ikatlong dahilan, sabi ni Lolo, ay dahil nakatanggap ang punong himpilan ng balita na binugbog ng bodyguard ko si Tyler Nash. Seryoso itong tinutugunan ng punong himpilan at nangangamba na baka kailanganin naming magbigay ng paliwanag sa pamilya Nash.
Sinabihan ako ni Lolo na maging handa sa pag-iisip. Sumulyap si Ruth Wilcox kay Yusuf Zoc ng may abala na tingin. Handa na ba ang pag-iisip? Anong ibig sabihin yan? Nabuo ang isang hukay sa tiyan ni Yusuf Zoc. Hindi ba niya sinasadyang nagdulot ng gulo para kay Ruth Wilcox? At ngayon alam na ng punong himpilan ang insidente sa Shanghai. Dapat may nunal sa kumpanya. Ang katotohanang binugbog niya si Tyler Nash ay tiyak na alam ng mga taong tulad ng kalihim ng lupon dahil malamang ay nakipag-ugnayan na sa kanila ang pulisya bago pa man nila siya hanapin. Walang kwenta ang mga tao mula sa punong tanggapan, kung oo, hindi sana sila darating. At nagretiro na si Lolo, kahit may karapatan pa rin siyang magsalita sa punong himpilan, hindi na siya nakikibahagi sa mga operasyon. Sa kasalukuyan, ang tiyuhin ko ang pinuno roon. Kumusta naman ang tatay mo, ang nanay mo? Hindi pa kailanman natanong ni Yusuf Zoc si Ruth Wilcox tungkol sa kanyang pinagmulang pamilya, mga magulang, at mga kamag-anak. Sila, namatay sa isang aksidente sa sasakyan habang nasa biyahe, namula ang mga mata ni Ruth Wilcox, 12 taong gulang ako ng taong iyon. Pasensya na talaga. Agad na natarante si Yusuf Zoc, hindi alam ang gagawin, nang malaman niyang malagim na namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Ayos lang, sanay na ako, umiling si Ruth Wilcox, tara na. Talaga bang papatayin ka ng tiyuhin mo? Agad na sumunod si Yusuf Zoc at nagtanong. Kung napakahusay ng performance ko, wala sana siyang dahilan. Nagsisimula pa lamang umunlad ang subsidiary dito sa kabisera nang mangyari ang insidente sa Parker. Kaya, ito na ang perpektong dahilan para ligawan ako. Baka kailangan ko pang bumalik sa Estados Unidos para mag-report at pagkatapos. Paano kung ganoon? Naging tensyonado si Yusuf Zoc, nagmamaneho siya para kay Ruth Wilcox hindi lang para sa pera ngayon, kundi dahil sa kagustuhang protektahan ito, para suklian ang kabaitan nito. Ang pinakamagandang resulta ay ang umuwi bilang isang ordinaryong tao, o magtrabaho bilang isang mababang kapangyarihang junior employee sa headquarters. Siguradong hindi ito magtatagumpay sa mga Ferreni dito sa kabisera dahil kailangan nilang magbigay ng paliwanag sa pamilya Nash. Ang pag-alis sa akin ang tanging paraan para makalaya ang pamilya Nash mula sa kapahamakan. At ikaw, sumulyap si Ruth Wilcox kay Yusuf Zoc at yumoko, pasensya na, kasalanan ko. Malamang na mapapaalis ka sa trabaho. Wala akong pakialam dyan, tungkol lang talaga sa iyo. Pumasok si Yusuf Zoc sa kotse kasama si Ruth Wilcox, at ngayon ay kalmado na siya, hindi nagalit o natataranta. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, sinabi niya, Ms. Wilcox, itinuturing kitang kaibigan at isang kaitiwala. Ang iyong kabaitan sa akin, nakikita ko sa aking mga mata at naaalala ko sa aking puso. Sa totoo lang, kapag kasama kita araw-araw, imposibleng hindi kita magustuhan, pero hindi ako nangangahas na maghangad ng ganito kataas. Ano ba ang pinagsasabi mo? Huwag kang magsalita ng walang katuturan, sabi ni Ruth Wilcox habang nakatingin sa ibaba. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan, hayaan mo akong tapusin, huminga ng malalim si Yusuf Zoc. Bihira akong makakita ng ganito kagaling na boss na katulad mo. Nasisiyahan talaga akong magtrabaho sa tabi mo, kahit ngayon. Kahit kumita na ako ng 10-10 milyon, hindi ko pa rin naisip ang magbitiw. Sabi mo lang hinayla mo ako pababa, pero ang totoo, ako ang nagpapabigat sa iyo, buntong hininga ni Yusuf Zoc. Gayunpaman, huwag kang malungkot. Sa halip na manatili sa klan para umunlad, bakit hindi ka makipagtulungan sa akin? Magtiwala ka lang, at pangako ko, sa loob ng 10 taon, bibigyan kita ng Ferreni. Pag-usapan natin iyan pagkatapos nating matanggap ang mga tao mula sa punong himpilan, aniya. Anong ibig mong sabihin? Pag-usapan natin yan pagkatapos nating matanggap ang mga tao mula sa punong tanggapan. Umiling si Yusuf Zoc. Ako yung tipo ng tao na hindi tumatanggap ng mga bagay ng pasibo, kaya hindi nila ako kailangang tanggalin sa trabaho. Ayoko nang ipagpatuloy ang paglilingkod sa kanila pagkatapos kong matanggal sa trabaho. Kaya, mamaya kapag pumunta ka sa headquarters, tanggalin mo na lang muna ako sa trabaho. Magbibigay din iyon ng magandang impresyon sa kanila. At tungkol doon sa tindahan ng mga antigo na nabanggit ko dati, tiyak na gagawin ko iyon. Kaya, ikaw, tutulungan mo ba ako?
Hindi pakikipagsosyo ang tinutukoy ni Yusuf Zoc kundi hinihingi niya ang kanyang emosyonal na suporta. Hindi ba sapat ang 40 milyon pataas? Gaano pa karaming kapital ang kailangan mo? Nag-isip sandali si Ruth Wilcox bago nagsalita. Sabi ng kaibigan ko, kailangan daw natin ng kahit 100 milyon, sagot ni Yusuf Zoc. Mayroon pa akong sarili kong 30 milyon, at maaari akong kumuha ng isa pang 30 milyon mula kay Mia. Dapat ay mahigit 100 milyon na ang bilang natin yan. Gayunpaman, malamang na hindi ako makakatagal sa Beijing, kailangan ko nang bumalik sa Estados Unidos. Kaya, ituring mo itong perang utang ko, kapag nakabawi ka na, mababayaran mo na ako, aniya. Kung gayon, hatiin natin ito batay sa mga bahagi, 60% para sa iyo at 40% para sa akin, kasama ako bilang rehistradong legal na kinatawan. Gumagana ba iyon? Magpapagawa ako ng kasunduan sa isang abogado mamaya. Habang sinasabi ito, sumulyap si Yusuf Zoc kay Ruth Wilcox mula sa rearview mirror, at sa sandaling iyon, nakatingin din ito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga tingin, bawat isa ay nagpapakita ng pag-aatubili na maghiwalay. Siyempre, ilang sandali matapos magtama ang kanilang mga mata, mabilis nilang inilipat ang kanilang mga tingin. Anuman ang sa tingin mo ay pinakamainam, nagtitiwala ako sa iyo, malumanay na sabi ni Ruth Wilcox. Kailangan mo na bang bumalik sa Estados Unidos? Seryosong sabi ni Yusuf Zoc. Ang isang dahilan ay ang pangangailangang mag-ulat pabalik sa Estados Unidos, at ang isa pa ay upang makasama ang aking lolo. Kaya, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Isa pa, hindi magiging panatag ang headquarters kung mananatili ako. Dapat intindihin mo, paliwanag niya. Kung gayon, paano ang iyong kaligtasan? Kapag nakabalik na ako, wala nang ibang target sa akin. Oy, may kakilala ako sa unahan. Bigla, habang nag-uusap sina Yusuf Zoc at Ruth Wilcox, may namataan silang pulang traffic light, at sa harap mismo ng Audi A8 ay isang BMW na may plakang nakilala ni Yusuf Zoc, pagmamayari ito ng pulis na si Amber Vance. Nang makita ang BMW ni Amber Vance, pinaikit ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata at agad na kinuha ang kanyang telepono para i-dial ang numero ni Amber, na nasave niya. Sinagot ang tawag pagkatapos ng 3 ring, at tila naguguluhan si Amber Vance nang magtanong, sino ito? Maikli ba ang iyong memorya, Official Vance? Si Yusuf Zoc pala. May gusto akong itanong sa iyo. May progreso ka na ba sa kaso ng pambobomba ni Ferreni? At tungkol kay MS. Malapit nang dukutin si Wilcox, dapat alam mo na yan sa istasyon mo, di ba? Gaano nakatagal, at wala pa rin tayong naririnig. Nag-e-enjoy ka lang ba sa sweldo mo sa gobyerno, nagmamaneho ng BMW at nagpapakasaya, nang hindi nagtatrabaho ng maayos? Umunlad na kayo sa kaso ng pambobomba ni Ferreni at si MS. Kaso ng pagdukot kay Wilcox. Hindi na hinintay ang sagot ni Amber Vance, ibinaba na ni Yusuf Zoc ang telepono ng may, biglang, pag-iyak. Ibinubuhos niya ang kanyang pagkadismaya, kung nalutas sana ng mga pulis ang kaso ng mas maaga at nahuli si Mr. Sa likod ng mga eksena, marahil ay hindi na kinailangang umalis si Ruth Wilcox. Saka lamang, kasabay ng isang malakas na kalabog, lumabas si Amber Vance mula sa kanyang sasakyan ng may pagnguya at nagsimulang maglakad patungo sa Audi A8. Napansin niya ang A8 sa likuran niya at alam niyang nasa kotseng nasa likuran niya si Yusuf Zoc.